Ngayon po, upang opisyal na makapagsimula sa aking talakay, isi-share ko lang din po yung aking screen. Sandali lamang po. Actually, tama yung sinasabi ni Prof. Jombits, no? Kasi parang karamihan ng mga binabanggit nyo, ito rin talaga yung mga central na concern at dapat natin maisaalang-alang kapag tayo ay pumapasok sa usapin ng eco-kritisismo. Ngayon po, ang gagawin ko muna ay magbigay ng maikling introduction, no? Konteksto ng eco-kritisismo habang kontekstong Filipino. So muli po ako si Monsi, isa pong katuwang na profesor ng Philippine Studies sa Araling Pilipino sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. At ang malami po sa pananaliksik ko ay umiinog, no, sa usapin at aplikasyon ng tinatawag nating eco-kritisismo. Ano nga ba ito? No, bilang isang lapit, naalala ko kanina si Mubarak nabanggit na, no, isa sa mga hindi unang nag-articulate, rather unang nagtipon-tipon ng mga pag-aaral hinggil sa critical na lapit o critical approach na ito. No, ayon nga kay Cheryl Glotfelty, no, sa kanyang panimula sa The Eco-Criticism Reader. Ang eco-kritisismo ay nagsusuri ng ugnayan ng panitikan at pisikal na kapaligiran. No, hindi lang physical na kapaligiran ng mga bato o mga lupa, no, pero pati yung mga iba't ibang nilalang o yung tinatawag nating mga nilalang na higit sa tao o more than human, kasama rin siya sa mga concern na tinatawag nating eco-criticism. Ngayon po, maaari nating maikumpara ang eco-kritisismo sa iba pang mga lapit na sa iba pang mga lapit na pumapasok, no, pumapaloob dun sa tinatawag nating critical theory o teoryang kritikal. Halimbawa na lamang sa feminismo. No, pag nagsusuri ka sa lenteng feminista, tinitingnan mo yung teksto, kultura, wika ng may tuon sa kasarian. No, tinitignan mo itong galian halimbawa sa pagkalalaki at pagkababae, tinitignan mo ang representasyon ng kababaihan, kung paano sila binalangkas o diniskurso ng isang teksto. So doon ka magfo-focus, doon ka malay. No, malay ka na merong mga tunggalian, may mga issue hinggil sa usaping pangkasarian. Pag ikaw naman ay Marxista o Marxist sa iyong paglapit sa kultura, sa wika, sa panitikan, tinitignan mo ang moda ng produksyon at iba't ibang mga uring panlipunan. Mga uring panlipunan na nilikha ng iba't ibang moda ng produksyon o yung representasyon ng uring panlipunan sa mga teksto. Meron nga rin mga Marxistang lumalapit sa teksto sa mamamagitan ng ekonomistang pampolitikang perspektiba. Kung sa tinitingnan nila kung paano ba na-produce ang mga aklat, paano ba na-produce ang iba't ibang cultural artifacts. Di ba? Uh, Parang ganun lang din yung eco-criticism. Pwede siyang text, talagang close reading, textual analysis, tinignan mo yung mga ugnayan ng tao at higit sa tao, titignan mo yung ugnayan ng tao at sa kanyang physical na kaligiran, yung literal physical environment niya. Pwede rin naman tignan din kung ano ba yung mga tema, mensahe, argumento at diskurso ng mga teksto at maging yung kung paano sila pinroduce. No? Kung merong political economic approach sa Marxism, sa eco-criticism naman, merong political ecological o political ecology. No? Tulad halimbawa ng paggamit ng papel para sa aklat. No, concern din yan ng eco-critic. So talaga napakalaki, no? Napakalaki ng spectrum na pwedeng pasukan ng isang eco-kritiko o eco-critic. Mula sa panunuri ng teksto, panunuri ng diseminasyon, pagsasali ng mga teksto at maging sa produksyon ng mga teksto. Basta, ang lapit po natin ay nakatuon sa kalikasan, no, sa ating habang tayo ay nag-aaral ng iba't ibang mga teksto. So ilan lamang sa mga pwede natin tanungin, no, bilang mga ekokritiko. So halimbawa, gusto na natin magsimula ng isang research project o kaya ay maghanda ng isang lesson plan para sa ating mga klase. Ilang mga tanong lang ay halimbawang tanong, no? Paano nga ba inilalarawan ang mga bulaklak sa tanagang Tagalog, no? So, ang concern natin diyan may mga iba't ibang tanaga tayo, usuriin natin doon yung bulaklak. No, syempre, eco-critical yung lapit natin, titignan natin yung ugnayan ng bulaklak bilang isang device, motif o trope sa iba't ibang mga nilalang pa na binabanggit sa tula. Pero bukod dyan, maaari din maging mas espesipiko. No? Ang bulaklak ba ay tinitignan bilang metonymy? Tinitignan ba siya bilang metaphor? No? So pwede pang mas maging specific pag lumalapit sa iba't ibang mga teksto.
Isa mang pwedeng tanong, paano nagbago sa pagdaan ng panahon ang imahe ng ulan? Ito naman, imahe na, malinaw, no? Kung paano natin inuunawa yung ulan. Isa siyang imahen. Sa mga rawit-dawit, no? Sa Bicol naman. Ito naman, sanay kasi tayo, pinag-aaralan natin yung ah, kalimitan, di ba? Yung mga literary forms tulad ng tula, maikling kwento, nobela, yung mga mas tradisyonal. Pero pwede rin natin pag-aralan, isang concern din ng eco-criticism ang pag-aaral ng mga scientifico at ekologikal na teksto. Halimbawa, mga herbaryo or herbarium. Paano namumutawi ang diskurso ng kolonyalismo sa herbaryo ni T.H. o Trinidad H. Pardo de Tavera? Kung mapapansin po natin yung unang dalawang halimbawang tanong po natin dito, hinahanap natin ang mga nilalang na higit sa tao, no, more than human species, no, doon sa mga tekstong pampanitikan. Dito naman, ibang usapin ang gusto nating hanapin. Diskurso na ng kolonyalismo. Pero yung tekstong inuunawa natin, not necessarily or traditionally literary. No, isang herbaryo. Pag sinabi po natin herbaryo o herbarium, ito ay listahan, no, at description ng iba't ibang halaman, no, na ginawa ni Paldo de Tavera. Isa pa, no, usapin naman ng wika. Paano may sasalin sa Filipino ang On the Origin of the Species ni Charles Darwin? No? Usapin to na tinatawag natin eco-translation, isang lapit sa ilalim o bahagi, no, ng eco-criticismo. Basta tinitingnan natin kung paano natin conserve yung mga lokal na terminolohiya natin para sa iba't ibang nilalang, no? So yung mga ganong usapin, no, pwede natin isa praktika bilang mga ekokritiko. Hindi lang tayo nagsusuri ng mga akdang pampanitikan, pwede na tayo tumungo sa pagsusuri ng mga akdang pangkalikasan. Pwede nga, halimbawa, mga report, no, napaka official, napaka authoritative, mga ulat ng mga environmental NGOs, ulat hinggil sa kalikasan ng gobyerno o mga ahensya ng gobyerno. Pwede natin suriin yun mga teksto yun, no? At eco-critical ang lapit natin, no? Para sa mga tekstong iyon. Siyempre, pag tayo po ay papasok sa eco-criticismo at magsasapraktika ng lapit na ito, meron tayong tatlong paninindigan, sabihin natin. No? May tatlo tayong paninindigan sa ating paglapit. No? Yung tatlong paninindigan ito yung parang pundasyon natin para maging bukas tayo sa iba't ibang mga eco-critical na pagbasa o eco-critical readings. Ang una diyang prinsipyo, take note po natin to. Unang prinsipyo natin, merong dimensyong konstruktibo at diskursibo ang kalikasan. No? Marahil meron sa atin na parang pag sinabing kalikasan, hindi natin ito nakita bilang bahagi ng kultura. No? Siya ay physical, siya ay scientific, siya ay biological. Yung natural cycles, biological processes, chemical processes, ay hiwalay pa sa kultura. At tama naman yon, no? Pero nga lang, mula nung umusbong ang unang mga sibilisasyon ng tao hanggang sa kasalukuyan at lalo na sa kasalukuyan sa panahon na tinatawag natin Anthropoceno, talagang napakalaki na ng epekto ng lipunan at katauhan sa mga siklo ng kalikasan. Bukod pa dyan, isang byproduct ng interaction natin sa kalikasan ay kung paanong dinidiskurso natin ang kalikasan. Bigyan ko muna kayo ng halimbawa mula sa ibang lapit, no? Halimbawa na lang sa feminismo. Yung kategorya kasi ng kasarian, sa matagal na panahon, tinitignan natin bilang given at bilang binary. No, given siya, ito lang talaga yung mga kasarian na umiiral at binary siya, dalawa lang ang pwede, lalaki o babae. Pero kung sa feminismo, titignan natin, gagamitin natin yung critical na lente na ito, malinaw na may iba't ibang uri at tipo ng pagkababae, iba't ibang uri at tipo ng pagkalalaki. Meron tayong iba't ibang mga kasarian, may iba't ibang sexualidad na hindi pasok uh, sa poles, no, sa dalawang opposite poles, quote unquote, opposite ng kalalakihan at kababaihan, 'di ba? May mga lesbiana, bading, uh, trans persons at marami pang iba, no? So hindi siya given at hindi siya binary lang. Sa perspektiba naman ng postkolonyalismo, no, na kritikal sa usapin ng kolonyalismo at imperialismo, napag-uusapan ng lahi o race.
'di ba? Pag sinabi nating ah, may diskursibong aspekto ang race, hindi natin sinasabi na basta-basta nagbabago ang kulay ng balat ng isang tao o basta-basta nagbabago ang lahi ng isang tao. Bagkus, no, may mga paniniwala hinggil sa kulay ng balat. May mga paniniwala hinggil sa mga lahi na tinitignan bilang totoo pero hindi naman pala. 'Di ba? Halimbawa na lang po no, sa feminismo, no, na bilang ka na naisip isang concrete na halimbawa, inisip natin pag lalaki dapat blue, pag babae dapat pink. Discursive yun. Hindi siya natural, hindi siya scientifico at naging paniniwala siya sa matagal na panahon. Pero pag feminista ka, critical ka doon. No? Ganon din tayo sa eco-criticismo. Dinidiskurso ang kalikasan at nagbabago-bago ang diskurso nito sa pagtakbo ng panahon. So halimbawa, sa kasalukuyan, sa ilalim ng kapitalismo, kung saan gusto ng kapital, gusto ng mga negosyante na lahat ng bagay ay gawing negosyo, no? Lagyan ng price tag. Ang kalikasan ay isang commodity. 'Di ba? Nakita ang kalikasan, ang halimbawa, ang iba't ibang ekosistema, hindi bilang lunan ng mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang nilalang, bagkus pagkukunan ng higit pang kapital. Diskurso 'yon na nagdudulot o humahantong sa pagsira ng kalikasan para makakuha ng murang hilaw na materyales. No, mura siya kasi available, abundant. Pero nga lang yung abundance na 'yon, 'di ba? Hindi na rin nagiging totoo, no? Nababawasan, nauubos sa kasalukuyan dahil sa diskurso ng kalikasan na dulot ng kapitalismo. So discursive siya at pag discursive, syempre, diyan tayo papasok. Dahil tayo ay nasa humanidades at hanggang panlipunan. 'Di ba? Diyan papasok tayo at diyan papasok ang kritika. No? Pangalawang prinsipyo po natin, hindi mawawalay ang ugnayan ng kalikasan at katauhan. No? Paliwanag ni Karl Marx sa kanyang Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, napakaluma and yet napaka-real, truthful pa rin, no? Yung mga siklo ng kalikasan, kaakibat noon ang kamalayan ng tao, no? Ito yung pandaman natin, at yung tinatawag na direct means of life, no? Yung produkto ng ating paggawa. So halimbawa, pagkain, shelter, etc. na nagtatagpo sa tinatawag na life activity. Yung ating mismong lakas paggawa na bumabago sa kalikasan. Ano pong meaning nito? Bilang mga species, bilang mga nilalang, tayo ay humihinga, diba tayo ay kumakain, tayo ay dumudumi, at kung ano man yung ine-excrete ng ating katawan, mabalik sa kalikasan, mabalik sa iba pang bahagi ng kalikasan. At the same time, tayo rin ay kumukuha mula sa kalikasan naturally. Umihinga tayo, kumakain, etc. So, cycle siya. No? Kung ano yung bumapasok sa atin mula sa labas, mula sa physical na kapaligiran, ay lumalabas din at mabalik doon. Pero binadadagdag pa ni Marx dito na yung mismong paglikha natin ng iba't ibang mga bagay, halimbawa, agrikultura, o paglikha ng mga produkto, ay bahagi din no, ng ating ugnayan sa kalikasan dahil binabago natin ang kalikasan. Binabago natin yung mga siklo nito. So hindi tayo mahihiwalay sa kalikasan, hindi tayo mas mataas o mas mababa, no? Sabi nga ni Tim Ingold, na isang antropologo, hindi tayo mas mataas sa kalikasan, hindi tayo mas mababa, tayo ay bahagi ng kalikasan. Tayo ay nature. Pero sa matagal na panahon, tinuturo sa atin na hindi tayo bahagi ng nature. Hindi tayo bahagi ng kalikasan. Kasi ang kalikasan, sa diskurso halimbawa ng kapitalismo, kolonyalismo, imperialismo, ang kalikasan ay dapat pagkunan ng materyales. Ito ay yaman. Pero kung isipin natin, tayo ay bahagi ng kalikasan. No? Na dinidiskurso natin sa ganong exploitatibong paraan. Yun po yung ating pangalawa, no? Yung ating ugnayan sa kalikasan. Pangatlo naman, yung panitikan mismo at pasensya na, no? Pero dapat lawakan natin yan, yung kultura mismo. No? At ang produksyong pangkultura ay bahagi ng biosphere o biosphere. Ito yung mga bagay na this is water, no? Pag ikaw ay isda. Yung mga bagay na hindi natin na-realize, o hindi natin alintana sa pang-araw-araw natin praktika ng panunuri pang panitikan o panunuri pang kultura, lahat ng pinoproduce natin ay nasa Earth. No? Bawat music record, bawat CD ay gawa sa materyales na mula sa Earth, mula sa planeta. At kung itatapon mo ang isang CD, magiging waste ito. Ganun din ang mga aklat.
No, bukod pa sa pag-aaral natin sa kanila bilang mga teksto, bahagi ng lipunan ang cultural production, ang produksyon halimbawa ng aklat gawa sa papel na galing sa puno. At minsan mapapahawa ka na lang ng isang nobela halimbawa. So maiisip mo, bakit gawa to sa papel? No, isang nobela pangkalikasan halimbawa, gawa to sa papel, bakit gano'n? May mga ganung kontradiksyon, may mga ganung tunggalian, 'di ba? Ang eco-criticismo mismo, no, mula sa mga salitang ah oikos at kritis, no? Tayo ay nagja-judge o nagkritik ng ating tahanan. Tahanan natin yung planeta. Lahat ng cultural production natin nasa loob ng planeta, no? So yan yung ating ikatlong prinsipyo sa paglapit. Paglapit sa iba't ibang mga tekstong pangkultura sa lenteng eco-critical. So dito, sinusubaybayan natin yung mga ideya at representasyon ng kapaligiran, mga tunggaliang tila nagaganap, madalas na natatago sa maraming puwang ng kultura, at uh, tinitingnan din natin yung pagkakaugnay-ugnay, no? At kapakinabangan ng mga tekstong ito bilang tugon sa krisis sa kapaligiran. Sabi nga ni Richard Kerridge, no, sa Writing the Environment. Parang ang punto lang dito, bukod sa pagsusuri natin sa iba't ibang usaping pangkalikasan, ano kayang mga teksto, ano kayang mga akda, ano kayang mga likha ang maaari nating magamit bilang mga modelo sa pagtugon natin sa krisis pangkalikasan? No? Kanina ka pa pinapanggit no, na may variety ako ng pagpapaliwanag. Teksto ba? Akda ba? Ano ba kasi, baka tinatanong nyo na, ano ba kasi yung dapat o pwede nating pag-aralan sa eco-kritisismo? Napakarami po. No? Sabi nga ni Lily Rose Tope, no, sa kanyang artikulo hinggil sa lupa sa mga nobela, merong dalawang pag-unlad ng eco-kritisismo. Kung dati, pampanitikan lang ito, ngayon kinukumbina na to sa iba't ibang mga disiplina. Bukod dyan, bukod sa interdisciplinary nature niya, hindi niya rin siya limitado sa diskurso ng mga tao, kundi pati mga hindi tao at higit pa sa tao o more than human. So ano ibig sabihin niya? Dumula tayo sa interdisciplinary. Of course, meron tayong mga tula, kwento, nobela, sanaysay, dula, the usual. Pero syempre, tekstong kultural din ng pelikula. No, yan nababahagi mamaya ni Professor Quintos. Ang painting o pintura, iskultura, ilustrasyon, comics. Pati mga binibigkas ng mga teksto tulad ng talumpati. Isama na rin natin ang pagkain. Ang pagkain ay kultural, isa tong praktikang kultural na likha mula sa hilaw na materyales na matatagpuan sa kalikasan. Pati landscape at disenyo ng mga lugar, ng mga espasyo, pwede rin pag-aralan yan mula sa isang eco-critical na lapit. Isa nga sa mga paborito kong pag-aaral sa eco-criticismo, itong isang scholar na pinag-aralan niya yung mga exhibit installation sa mga mall na may itsura o figurang pangkalikasan. So halimbawa, naalala ko sa kontekstong Pilipino, di ba, yung Ayala Malls, mahilig silang maglagay ng mga areas na may mga puno. Di ba? Ang sabi ng scholar na yon hinggil sa mga mall na may mga puno, may mga mini parks, parang hindi na natin kailangan ng nature. Hindi mo na kailangan pumunta sa gubat para mag forest bathing kasi dinala na ng kapitalismo. Sinira niya na. No? So may mga ganung interesting na pwede na natin gawin no? Tumingin sa mga hardin, tumingin sa zoo halimbawa, pwede ipasok sa eco-criticismo 'yon. At dahil diyan, pwede natin pag-aralan ng iba't iba pang aspekto ng ating kapaligiran. No, bukod sa tao, syempre hayop, halaman. Pwede natin pag-aralan ang mga anyong lupa, anyong tubig, mga katawang celestial ay maaaring maging bahagi ng eco-criticismo. Panahon at klima, napakahalaga. No, at lahat ng mga nilalang at object na higit pa sa tao o more than human. Pero matatanong ba baka natatanong din natin sa ating mga sarili, ba't ba natin kailangan to? Tama yung mga nabanggit ko kanina at di ko napapalawigin pa, no? Sa ngalan ng oras. Kasi, kailangan natin ng eco-criticismo at umusbong to nung late 60s to 70s at lalo pang umunlad sa pagtakbo ng panahon. Dahil merong malinaw na krisis sa mga ekosistema ng daigdig. May krisis ang planeta, may ecological na krisis tayo na kailangan nating lahatang panig tugunan. Kasi kung tumutugon lang dito mga siyentista, baka hindi sapat. No, dahil nakatuon sila, syempre, mas nakatuon sila sa mga siklo ng kalikasan, kung paano ma-minimize yung environmental costs ng crisis. Pero yung pag-uugali, yung mga praktika, yung kung anong gagawin sa pang-araw-araw na buhay para tugunan ng krisis. Ano ba ang pang-araw-araw na buhay?
kultura. Doon tayo papasok. No, doon papasok ang eco-criticismo at mga eco-kritiko. No? Isang lapit to na nagsimula, lalo na nung nasulat nung around 1960s, 1962 ata, no, ni Rachel Carson ng Silent Spring, kung saan pinakita niya na sa isang tiyak na area na yung environmental degradation doon ay hindi natural. Bagkus dulot ng produksyon, no, sa mga malalapit na pabrika, at yung usapin noon ay pinapatahimik, no, ng local government nila. So, ano ibig sabihin yan? Merong social practices na talaga nakapipinsala sa kalikasan at may command at control, no, ang makapangyarihan sa diskurso hinggil dito. At yan yung mga gusto nating mapalitaw sa ating pagsusuri. No? Mamaya may mga halimbawa naman tayo. Kaya naman yung gusto nating eco-kritisismo ay merong talim. No? Bukod pa sa eco-kritisismong dayuhan, kanluranin, hindi naman masama, hindi mali, pero pwede pa nating masiyangkla sa ating konteksto. No? So sana merong post at anti-kolonyal na orientasyon ng mga ito, ang ating paglapit. Lalo na, sabi nga ni John Charles Ryan sa kanyang Southeast Asian Eco-Criticism, yung Southeast Asia, ang dami nating ecosystems, ang dami nating uh, endemic species, napaka biodiverse ng Southeast Asia. At yung biodiversity na ito ay umaalpas sa mga teritorial na hangganan ng bayan. No, yung mga species halimbawa ng Irrawaddy, meron sa Pilipinas, meron din sa Indonesia, meron din sa Malaysia. Kailangan natin tignan yung ganung mga bagay, no, ganung mga species sa labas pa ng usapin ng nasyon, no? So yan yung mga pwede nating tignan din. So, eco-criticism Timog Silangang Asyano. Bukod pa dyan, ay dapat tignan natin yung alyansa ng postkolonyalismo at antikolonyalismo sa eco-kritisismo dahil binibigyan tayo nito ng tuon sa estetika na nakatuon sa politika. Ibig sabihin nito, yung tanong natin kanina, hindi na lang to usapin na paghahanap ng mga bulaklak, no, sa mga tula, pero paano kinakatawan ng bulaklak yung historical at economical na espesipisidad, no, ng lipunang Pilipino. At sa ganitong konteksto, no, ginagampanan ng pampanatik ang imahinasyon, no, yung pagiging tagapamagitan sa pagsusulong ng advokasya para sa lipunan at kalikasan. Definitely, no, may usapin din tayo ng advokasya sa ating pagsusuri sa lenteng eco-critical. At magkakaroon talaga tayo ng talim, no? Kung sa ating pagsasapraktika nito ay maiyangka na rin to sa mahabang kasaysayan ng kolonyalismo at imperialismo sa Pilipinas na makita natin ngayon sa iba't ibang anyo, no? Kapitalismo, globalisasyong pang-ekonomiko at labis-labis na pagkonsumo, no? Na nakaka-impluwensya sa pamamalakad ng ating bansa. Pero ito, itong usapin ng eco-critical o eco-criticismong Filipino, ito na yung mas maibabahagi ng sunod na tagapanayam. Kaya po maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagkatapos po nito, babalik kami mamaya, no? Para magbahagi naman ng mga halimbawang praktika sa eco-criticismo. Maraming salamat po. Yun. So maganda yung binabanggit kanina ni Professor Monfredsino tungkol doon sa kung ano ba yung eco-kritisismo o yung eco-criticism bilang isang pagdulog, bilang isang framework at bilang isang approach, no, o paraan sa pag-analyze o pagsusuri, no, ng iba't ibang teksto at maging ng konteksto. Ngayon naman magpo-focus ako doon sa ang lecture ko ay magpo-focus tungkol doon sa eco-kritisismong Filipino. Papaano naman natin mailalapat, no, yung pagdulog at yung approach ng eco-kritisismo dito sa konteksto, no, ng Pilipinas. Ayun. I think napakahalaga. Kanina nabanggit na yung iba't ibang definitions ng eco-kritisismo, papaano tinitingnan ang kalikasan, papaano tinitingnan ang kultura, papaano tinitingnan ang lipunan sa lente ng eco-kritisismo. Pero isa sa mga downfall, no, ng eco-criticism, especially na tandaan natin, napaka-western ng framework ng eco-criticism. Isa sa mga importanteng bagay, no, sa pag-aaral ng eco-kritisismo ay ang hindi paghihiwalay nito doon sa post-colonialism o doon sa post-colonialismo. Binabanggit ng isang Indian scholar, si Pablo Mukherjee, no, na hindi maaaring ihiwalay sa usapin ng eco-kritisismo ang diskurso ng kolonyalismo.
Magkatuwang ang dalawang diskurso sa pagsagot sa mga bugtong hinggil sa pag-unawa sa tunggalian na kakabit ng kasaysayan sa heograpiya at kultura sa kalikasan. No? So ito na yung binabanggit ni Pablo Mukherjee na parang kapag pinag-aralan natin ang eco-criticism, siguro one way na rin para i-decolonize no, yung eco-criticism as a Western framework at kung ilalapat ito doon sa iba't ibang third world countries, sa mga subaltern o doon sa mga sinakop, ay ang hindi paghihiwalay sa eco-kritisismo sa diskurso ng postkolonyalismo o postcolonialism. Ang mga danas ng pananakop sa lupa at kalikasan bilang teritoryo ay hindi maihihiwalay sa umiinog na diskurso ng kasaysayan at heograpiya. Nakapaloob din ang relasyon ng kultura at kalikasan sa ugnayan ng mga mananakop na pilit nilulukob ang sinasakop na teritoryo na hindi kanya. No? So, napaka-importante no, nung kung papaano halimbawa sa kasaysayan ng daigdig, kung bakit nga ba nananakop ang mga mananakop sa mga taong nilulukob o mga sinasakop, no? Hindi natin maaring ihiwalay dito halimbawa ang kalikasan, no? Halimbawa, bakit ba nasakop ang Pilipinas? Hindi naman totoo na parang si Fernão Magalhaes or Ferdinand Magellan kasama yung mga kasama niya sa expedition ay they stumbled upon the Philippines lang. Hindi naman talaga. Meron sila talaga silang misyon, di ba? Hindi lang tungkol din sa Spice Island, kundi dahil din sa pagpapalawig ng imperyo ng Espanya, no? Tulad halimbawa ng pagkakaroon ng iba't ibang pag-aari tulad ng lupain, 'di ba? Kaya nga sa isang nobela na Don Quixote ni Miguel Cervantes, no? Binabanggit doon yung Pilipinas, although hindi Philippines yung pagbabanggit niya doon, isang arkipelago sa kabilang dako ng daigdig na pag-aari ng Espanya at kung sino man ang mga Espanyol na nais pumunta no doon sa pag-aari iyon ng Espanya ay maaaring magkaroon ng lupa. No, so ang lupa ay bahagi no ng kalikasan. No, so isang example lang 'yon kung paano hindi natin maaaring iwalay ang eco-criticism doon sa diskurso ng post-colonialism. Maaari ring ipagpalagay na lalong higit na nagiging maigting ang tambalan ng ekokritisismo at postkolonyalismo sa pagbibigay ng malawak na pagpapahalaga at pag-unawa sa nagbabago-bagong ugnayan ng mga tao o yung mga humans at higit sa tao sa kalikasan o yung mga tinatawag naman natin na more than humans. For the longest time, no, laging nating binabanggit na may tambalan, no, yung tao, pati yung mga post-human, non-human, or less than human, di ba? Pero may mga scholar ngayon na nagsasabi na instead of calling them as non-human or post-human, mas maganda na tawagin na sila bilang more than humans. No? Bakit ba more than humans? At sino yung sakop nitong more than humans? Yung mga hayop, yung mismong mga puno, yung mismong bundok, no, yung mismong tubig, no? Ito yung mga more than humans. At bakit natin sila tinatawag na more than humans? Dahil kapag tinawag nating non-human or post-human, nagke-create ito ng hierarchy. No, kumbaga parang ang frame of reference mo pa rin ay yung humans, 'di ba? Dahil non-human sila, post-human sila. So parang ang frame of reference lagi ay yung human na ito nga yung yung sinasubvert no ng mismong eco-criticism na hindi walang hierarchy at hindi yung mismong tao yung pinaka nasa itaas no kundi magkakapantay sila na bumubuo sa mismong kalikasan, nature, 'di ba? Kumbaga bahagi ang bawat isa ng nature, no? Hindi ang nature tulad ng binabanggit kanina ni Professor Monfredsi at ng iba't ibang mga scholars, no? Ang nature na pinagkukuhanan lang natin ng raw materials o ng mga hilaw na materyales. Hindi, no? Kumbaga, ito binubuo ng humans and more than humans, no? To to avoid hierarchy, tinatawag natin sila na more than humans. Bilang isang umuusbong na diskurso, ipinapalagay na isa sa mga tungkulin ng postkolonyal na ekokritisismo. No? So dito, pumapasok na tayo kung papaanong hindi dapat talaga ihiwalay ang eco-criticism sa postcolonialism. At ito yung pagtatakda ng mga maaaring maging alternatibo sa kanluraning pananaw sa pag-unlad. No? Dahil ang idea natin ng development, ang idea ng modernization, napaka-westernized, no? Na hindi naman talaga. Dahil kung titingnan natin, even ang mga folklore materials natin, ang folklore natin, modern din naman sila, di ba? So, dapat ihiwalay natin yung conception natin at yung imagining natin doon sa western idea or concept no, ng pag-unlad at development. Later on, pwede nating i-tease out ito. Um,
Sa Pilipinas, halimbawa, no, pinaka-vulnerable sa tambalan ng kolonyalismo at kalikasan ay ang iba't ibang indigenous cultural communities. No? I'm capitalizing the letter I dito sa indigenous, no, bilang collective term na sa iba't ibang indigenous cultural communities dito sa Pilipinas. Pero maging malay din tayo na medyo problematic din yung term na indigenous, no? Uh, lalo na kung itatranslate natin siya doon sa Tagalog, katutubo, no? So, kaya ako kapag gumagamit ako ng term na indigenous or katutubo, usually nilalagay ko sila sa quotation marks, no? Kasi at naglalagay ako ng footnote dahil may baggage, no? May baggage yung mga ganitong termino. Later pwede nating pag-usapan 'yon. Um, Ngayon, dumako tayo doon sa eco-kritisismong Filipino. No? Paano ba natin maaaring ilapat ang eco-criticism o ang eco-kritisismo sa konteksto ng Pilipinas, no? Sa kontekstong Filipino. But at this point, meron akong caveat, no? Ako personally din dumidistansya ako doon sa konserbatismo, no, ng pantayong pananaw at doon sa pagiging nativist, no, na tendencies, no, ng ganitong approach, no, na pag-aaral sa eco-kritisismong Filipino. Pero at the risk of it, parang, sige, try natin, no? I-try natin na parang ilapat, no, yung eco-criticismo o yung eco-criticism doon sa konteksto, no, ng Pilipinas. Isa sa mga pwede nating unang masite siguro, no, isa doon sa tatlo na may developing frameworks sa Philippine Studies, no, although pwede rin nating i-critique, no, yung mga frameworks nila later on, ay si Prospero Covar, no? Sa isang aklat ni Prospero Covar na larangan, no, na inedit ni Edilberto Alegre noong 1998, may pagtataya si Prospero Covar tungkol sa pagkataong Filipino. No? Ano ba yung pagkataong Filipino daw? Kung familiar kayo kay Prospero Covar, si Poping Covar, di ba? Siya yung nagsabi na ang pagkataong Pilipino ay parang manunggol jar, di ba? Manunggol jar, meron siyang loob, meron labas, at mayroong lalim, di ba? Pero kung titingnan natin, pwede nating i-critique, no, yung manunggol jar na iyon na parang ano ba yung source at para masabi natin pagkataong Filipino talaga yon. Baka naman pagkataong Tagalog lang yon dahil loob, labas at lalim ay mga Tagalog words, di ba? Lalo na kung pupunta ka sa iba't ibang indigenous cultural communities. Halimbawa sa Mindanao, no? Iba yung pananaw sa pagkatao ng mga Livonganan o Romanen Manobo o ng mga Mandaya o ng mga Mansaka, no? O hindi loob, labas at lalim, no? Hindi ganun yung idea or concept nila ng pagkataong Filipino, no? So, kritik yun, no, doon sa pagkataong Filipino. Pero, isa sa mga binabanggit ni Prospero Covar tungkol doon sa pagkataong Filipino ay yung pagkakaroon ng pagkakahati sa dalawang bahagi ng material na mundong ginagalawan ng tao. No, ano daw yung dalawang mundong ginagalawan ng tao? Ayon kay Prospero Covar, ito ay ang kalikasan at kultural. No, ano ba yung pagkakaiba nitong kalikasan at kultural? Ang una ay tumutukoy sa mga aspektong pisikal at biolohikal, no? So physical, biological, kalikasan, nature. And then yung kultural naman ay nakatuon sa sining at panlipunang kalinangan, no? Later on, pwede nating i-try kung papaano ba tinitingnan halimbawa ng iba't ibang kultura at ng iba't ibang mga tekstong pampanitikan, no, sa Pilipinas ang ganitong pag-unawa na pagkakahati, no, ng mundo na ginagalawan ng tao, kalikasan at kultural. Sa bahaging ito, tinatanaw ni Kovar ang pagsasalikop ng kalikasan at kultura bilang magkapantay na elemento kung saan ang daigdig ng materialidad at ng tao ay hindi hiwalay kundi kaugnay pa nga ng daigdig ng iba pang nilalang sa daigdig. No? So medyo may pagka-paranormal and para-physical ito, pero kung titingnan natin sa konteksto halimbawa sa Pilipinas, ito yung napaka-folkloric, no, folklore, no, na hindi naman iba't kung titingnan kasi natin halimbawa yung iba't ibang halimbawa epiko natin, mga folk poetry, folk narratives, di ba? May iba't ibang suson doon sa daigdig ng natin, no? At dito sa iba't ibang suson na ito o iba't ibang layers ng daigdig natin, dito nananahan ang iba't ibang nilalang, no, na hindi lamang tao, kundi mayroon ding mga higit sa tao, no, na mga nilalang. Halimbawa, yung character nila Mebuyan, no, ng mga Bagobo, yung character ni Tuglibong, no, yung character nila Mamalu at nila Tabunaway, no. Ito yung iba't ibang mga nilalang, no, na iba doon sa tao dahil mayroon silang gahom o kapangyarihan na mas matimbang, no, kaysa doon sa mga tao. Um,
Nung una, no, ikinakabit sa mga diskurso sa kanluran ng paniniwala ang hugpungan ng kultura at kalikasan. Ang kalikasan ay kakaiba sa lipunan, ang lipunan naman ay kakaiba sa kalikasan. At ang tao ay kakaiba sa hayop, at ang hayop ay kakaiba sa tao. Sa ngayon, winawasak na ang ganitong diskurso ng ilang saliksik na nagsusuri, hindi na lamang sa nakamamanhid na digmaan sa kung ano ang paniniwala sa kanluran at silangan, kundi sa kung ano ang nasa pagitan ng kultura at kalikasan. Ito ay mula kay Descola pati kay Hastrup. No? Kumbaga parang winawasak na natin yung pagkakaibang ito ng tao sa hayop, ng hayop sa tao, at pagkakaiba ng lipunan sa kalikasan. Magkaiba ba talaga ang lipunan sa kalikasan, ang kultura at ang kalikasan? Kung pagbabatayan ng mga kondisyon at pagkakataon sa katutubong sistema ng paniniwala, no? So ito na yung indigenous belief systems natin. Kung mapapansin nyo, nilagay ko na naman doon sa quotation marks kasi subject din siya sa pag-criticize kung tama ba yung terms na ginagamit natin, no? Pero kung babalikan natin, no, itong mga katutubo o kinagis ng sistema ng paniniwala sa bansa, lumilitaw ang kaibahan nito sa mga naunang haka-haka hinggil sa kaibahan ng hayop sa tao dahil sa kawalan ng una ng kapasidad na makapagsalita ng wika na mayroong maliwanag at nagkakaisang kaisipan at katwiran. No? Kung titingnan natin yung iba't ibang Western frameworks, lagi nilang binabanggit na iba ang tao sa hayop. Mas mataas ang tao kaysa doon sa hayop. Pero kung titingnan natin halimbawa ang iba't ibang kinagis ng sistema ng paniniwala dito sa Pilipinas, makikita natin na sila ay bahagi ng kalikasan at sila ay magkapantay. No? At narito yung isang halimbawa nito. Um, kung babalikan ang mga epiko at kwentong bayan, no, mula sa kaalamang bayan sa Pilipinas, malalantad ang matingkad na ugnayan ng mga tao, hayop, tanod, at iba pang nilalang sa kalikasan bilang pantay-pantay na mga nilalang sa daigdig. No? At this point, since we're talking about eco-criticism o eco-criticismong Filipino, mainam siguro na balikan natin halimbawa yung iba't ibang mga teksto um, na pwede natin maging lunsaran o pwede nating maging balon at batis, no, ng pag-unawa sa kung paano ba tinatanaw ng iba't ibang pamayanan at iba't ibang pangkat dito sa Pilipinas ang ugnayan ng tao at ng mga higit sa tao, no? At sa palagay ko, isa sa pwede nating maging source, no, ng data tungkol dito ay ang iba't ibang mga epiko at kwentong bayan natin. At this point, hindi na lang naman natin tinitingnan ng epiko bilang isang parang literary work, no? Hindi lang bilang isang literary work na ang epiko na usually pinapakinggan natin pero tinatranslate siya, nire-record siya, and then tinatranslate, and then haaralin natin at babasahin, di ba? Napaka-oxymoronic at paradoxical nun. Siguro maaari natin tingnan ang epiko sa bahaging ito, no, bilang isang expressive culture, no, bilang isang bahagi ng kultura ng iba't ibang ethno-linguistikong pangkat at pamayanan, no? Sa sa kanilang pinagagalingan, no, na pamayanan, no. Dahil kapag pumunta ka naman talaga dun sa field, hindi lang naman siya ang sasabihin sa'yo, hindi naman to panitikan. Di ba? Sasabihin nila, bahagi ito ng kultura namin. Kami ay, halimbawa, nagsasaka, ang mga Ifugao nagsasaka, at habang nagsasaka sila, umaawit sila ng hudhud, no, ni Ali Guyon. Ngayon, tingnan natin yung isang Sugidanon, no. I'm capitalizing the letter S doon sa Sugidanon because I'm leery, no? Leery ako doon sa paggamit ng term na epiko din. Kaya mas gusto kong tawagin kung paano tinatawag ng iba't ibang pamayanan o iba't ibang pangkat, no? Yung kanilang quoted unquote equivalent ng epiko, no? Para sa mga tumandok, ang tawag nila dito ay sugidanon, no? Ang mga tumandok ay naandun sa Panay, tinatawag sila before ni F. Landa Hocano bilang sulod. Sulod in Subuan ng Binisaya ay nasa loob, 'di ba? Pero si Alicia Magos naman tinatawag silang Panay Bukidnon, no? Pero nagkaroon ako ng estudyante, I think nung nagtuturo pa ako sa UP, no, hindi pa ako naka-study leave. And then, she considers herself as a tumandok. And then, sabi niya, parang state ang nagpangalan sa kanila na Panay Bukidnon, mas mainam na tawagin ang sarili namin bilang tumandok. No? So, umaalingaw-ngaw yung ganitong um,
pagkakapantay no ng tao at ng higit sa tao no sa sugidano ng mga tumandok na tikum kadlum no na nagtatampok sa gawi, kilos at pananaw mundo no sa antas ng kalikasan at kultural no. Isang mahalagang tauhan sa sugidanon ang asong tigadluman si Tikum Kadlum. So si Tikum Kadlum ay isang aso no. At ang aso na ito ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Sa daloy ng naratibo sa sugidanon, malalantad ang angking kakayahan ni Tikum Kadlum na magbigay pahiwatig ukol sa mga banal na pag-aari na kinakailangang igalang. Mayroon akong isang example dito ng Tikum Kadlum, isang linya, no? Mga linya, no? Stanza na mula doon sa sugidanon ng mga tumandok no na Tikum Kadlum. Hindi ko nababasahin yung original language dahil hindi naman ako bihasa doon sa original language. Babasahin ko yung translations niya into Tagalog pero pwede nating i-compare doon sa mismong original text niya. Nakatingin sa ibabaw ng kawayan itong si Tikum Kadlum. Hinampas ng sibat, hinampas ng bangkaw, ni Buyong Paiburong, ayaw talagang makinig, ayaw niyang sumunod. Itong si Tikum Kadlum. Sige ang kahol, nakatingin sa dulo ng kawayan, nakatitig sa itaas ng kawayan. No? Again, for the longest time, lagi natin tinuturing ang mga hayop na iba doon sa tao kasi wala silang kakayahang mag-isip, wala daw silang kakayahang magsalita, 'di ba? Pero dito sa mismong stanza na ito sa Tikum Kadlum, makikita natin kung papaanong may kakayahang mag-isip. Si Tikum Kadlum ang aso, may kakayahang umalala, may alaala ang mismong aso, at mayroong pakiramdam at emosyon ang mismong aso. Dahil dito sa tagpong ito, gustong bigyan ng babala no, ni Tikum Kadlum si Buyong Paiburong na wag puputulin ang mismong puno na kanyang nakikita sapagkat dito nananahan ang isang halimaw. No? So may pagbabanta no at para nagbibigay pahiwatig si Tikum Kadlum kay Buyong Paiburong. Pero syempre ang medyo parang may problema dito yung tao dahil yung tao ay hindi niya maintindihan ko ano yung sinasabi ni Tikum Kadum at medyo nasty din talaga si Buyong Paiburong kaya puputulin niya yung puno at pagputol niya dun sa puno maghihiganti yung mismong halimaw kaya't ang dalawang anak no ni Buyong Paiburong ay kikidnapin no nitong halimaw na ito at ibibigay sa kanyang kapatid no na babae na si Amburukay no at si Amburukay naman na magpapalaki dito sa dalawang babae na ito at isa sa dalawang babaeng ito ang magiging nanay no ni Nagmalitong Yawa no kung familiar kayo kay Nagmalitong Yawa siya yung parang pinipintakasi no ni Humadap noon doon sa isa pang episodyo ng Sugidanon ng mga tumandok. Ngayon, kung sasalok no, sa iba't ibang balon ng kaalamang bayan sa bansa, malalantad ang iba't iba pang ugnayan ng kalikasan at kultura. Dahil 20 minutes lang yung binigay sa akin, hindi ko na iisa-isahin ito at nag-exceed na rin ako dun sa time. Pero i-enumerate ko siya at pwede nating pasadahan. No? Halimbawa, sa Nanang Itagawa si Anang Ignawagan ng Labing Agta Negrito no, na inirecord ni Ernesto Constantino. Ang nganga o yung Betelnut Chew ay maaaring makapagsalita at makapaghatid ng mensahe. No? So, ang nganga ay hindi lamang kinakain dito sapagkat ang nganga ay maaaring lumipad at maaaring makapagsalita at makapaghatid ng mensahe. Sa Amburukay na mga tumandok, yung ikalawang episodyo no, na ni-record ni Alicia Magos, ang bahagi ng katawan tulad ng pukapok o yung puke ng babae ay nakakapag-isip at nakakaalala din, no? So, although hindi naman higit sa tao itong poke, kundi bahagi ng katawan ng tao, I think mahalaga ding banggitin ito dahil for the longest time napaka-westernized din ang framework natin na parang laging isip lang yung gumagana sa tao. Pero dito sa sugidano na ito ng mga tumandok, maging ang private organ no, ng isang babae ay may kakayahang umalala, may emosyon at nakapag-iisip. No? Sa isang ulahinga naman, yung agyu ng mga Livonganan, Aromanen, Manobo, ang mga kawayan ay mayroon ding kaluluwa sapagkat ang mga ito ay dating tao na isinumpa, bunsod na rin ang kanilang pagkahilig sa mga kwento tungkol sa buhay ng mga tao dahil sa pagiging chismoso nila. No? So, naging kawayan no, itong mga tao na ito. So, kapag daw dumadaan ang mga tao doon sa kawayanan, may naririnig silang mga hush-hush. No, it's all because dahil ang mga kawayan ay dating tao at naging kawayan sila dahil mahilig silang magchismis, no? Even yung bagyo, 'di ba? Kung
babalikan natin halimbawa ang isang nobela ni Telesforo Songkit, no, ni Jun Songkit, ang Batbat Hiudan, no. Binabanggit dito kung papaano halimbawang kayang tanggalin, no, ni Udan, no, yung o kung papaano sagkain ni Udan ang ang bagyo at sabihan niya ang bagyo na wag kang dumaan, no, dito sa lupain namin, no. So may ganon, may ganong elemento doon sa Batbati Udan. Isa ito sa mga reason na kung bakit sa paniniwala ng mga Higaonon hindi gaanong dinadaanan ng bagyo ang Mindanao. No? So may ganong elemento din para sa mga Higaonon. Anyway, mga bahagi ng kalikasan na mayroong mga tanod at tagapagbantay, no? Halimbawa, included din ito doon sa eco-criticism, lalo na kung titingnan natin sapagkat sila yung sinasabi nating bantay o tanod, no, ng iba't ibang bahagi, no, ng kalikasan dito sa Pilipinas. Although naging feminized, no, yung iba sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, kaya nga nagbigyan sila ng pangalan na Maria, 'di ba? Napaka Hispanic, no, ng pangalang 'yon. Halimbawa sa Bundok Makiling na andyan si Maria Makiling, although Makiling lang naman siya nung una pero naging na feminize siya at nabigyan ng pangalan na Maria, no? Sa Ilog Argao sa Sugbu o sa Cebu, doon dumadaong ang mismong bangka, no, ni Maria Cacao, no? Sa Bundok Apo, ayan, nandun pa rin si Apo Sandawa, no? Although indigenized talaga si Apo Sandawa. At kung titingnan natin sa Agusan Marsh naman halimbawa, may tanod, no? At may iba't ibang mga kaalamang bayan at kwentong bayan tungkol doon sa mga buaya na nagbabantay, no, doon sa Agusan Marsh. Tandaan lang natin, no, nakaugnay na pang araw-araw na buhay sa Pilipinas ang kalikasan. No, ang Pilipinas bilang arkipelago na sinakop ng iba-ibang mananakop dahil sa likas yaman nito. Siguro mag-e-end ako dahil wala na rin akong time, no, doon sa pamayan ng lumad at kalikasan na later on I know mapapasadahan to ni Professor Monfredsino at pwede nating balikan din doon sa susunod na lektura. Lumad, no, yung kolektibong katawagan natin para sa mga katutubo doon sa Mindanao. Ang lumad ay galing sa salitang Sugboano na nangangahulugang nitibo o katutubo, no? Dahil research interest namin ni Professor Monfred yung lumad studies, no, yung indigenous studies din. Kaya siguro maraming halimbawa, no, at examples namin ngayon ay tungkol doon sa mga lumad. Pero kung titingnan natin halimbawa yung buhay at yung life worlds at yung conditions and realities ngayon ng mga lumad, kaugnay ng imahinasyon hinggil sa lumad ang katawagang bakwit. 'Di ba? Kapag narinig natin ng lumad, lagi natin nauugnay o naikakabit yung katawagang bakwit. Pero bakit nga ba nagbabakwit ang mga lumad? Ano ba yung bakwit? Ito ay dahil sa pag-evacuate. 'Di ba? Pagbabakwit, nag-evacuate sila. Pero bakit sila nag-evacuate mula sa kanilang yutang kabilin o sa kanilang ancestral lands? No? Mayaman ang yutang kabilin ng mga katutubo, no? Quote and unquote, sa likas yaman at mga mineral. Kaya't nagiging tuon ng minahan, quarrying at iba pa. No? So isa itong halimbawa kung papaanong hindi natin maaaring ihiwalay talaga ang mismong lupa, no, doon sa mismong halimbawa mga katutubo natin, no, isang batayang problema talaga, no, ang lupa dito sa Pilipinas, and at the same time kung papaanong ang tao at ang higit sa tao ay bahagi talaga, no, ng mismong kalikasan, parte at bahagi ng mismong kalikasan. Right. Sila Ang ganda nung huling mga binanggit ni Professor Quinto kasi doon din ako dulundag na yung sunod kong mga tatalakaying halimbawang akda ay bahagi rin, no, ay nagmula rin doon sa mga pangkat o pamayanan na binanggit ni Professor Quintos kanina. So ngayon, no, yung gagawin namin dalawa ay pagbibigay ng ilang halimbawa paano ba natin magagawa ito. Siguro sa akin mas maikli ng konti, no, dahil si Professor Quintos ay magpapanood din ng mga halimbawa at pang pelikula. No, sa akin naman, pagbabasa ng mga aktang pampanitikan sa lenteng eco-critical. At tulad ng nabanggit kanina, no, yung eco-criticismo Filipino, no, napakaganda ng binabanggit ni Professor Quintos, yung pag-aangkla nito sa mayamang balon natin, no, ng kaalamang bayan, pang-araw-araw na praktika, hindi lamang ng mga nasa ah, sentrong lungsod, no, pero iba't ibang mga pamayanan, iba't ibang mga etnolinguistikong pangkat sa bansa ay napakahalaga, no, ng mga balon, hindi lamang ng mga ideya, dalumat o tekstong maaari nating aralin, kundi mga praktika actually, no, mga praktika ng pangalaga, pagtatanggol at pagiging bahagi ng kalikasan na maaari nating maisa praktika upang matugunan
yung lumalalang krisis sa ating ekolohiya. Kung isipin natin, actually, in a way, matatrack natin no? Later on, sa pag-unlad ng eco-kritisismo, lalo na noong 90s, early 2000s, talagang nagkaroon ng pihit, no? May mga eco-kritiko na nakita yung pangailangan, no? At bisa ng pag-aaral ng iba't ibang mga pang-araw-araw na praktika, ng kultural na produksyon, no? Yung tinatawag kanina ni Professor Quitos na expressive culture ng iba't ibang ethno-linguistikong pangkat, particular na mga itinuturing natin bilang mga karutubo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. No? So global siya na effort ng politically committed scholars. No? Yung scholars sa mga mananaliksik na may ano talaga, no? May pagpapahalaga sa kanilang pakikiisa sa mga karutubo. No, kaya nga naman, yung eco-criticism Filipino, bukod sa paghalaw dun sa balon, no, yung tulad ng pinakita ni Professor Quinto sa dulo ng kanyang presentasyon, mahalaga yung pagtingin din natin sa kanilang nararanasan, halimbawa na nasasaksihang pagsira ng kalikasan, pang-aagaw sa mga karutubo ng kanilang lupang kabili, lupang ninuno, no, yutang kabilin para sa kaso ng mga lumad sa Mindanao. Yung mga sistemang yon, yung mga sistema nagluluwa ng ganito ng ganong destruksyon, no, paninira at maging pagpatay, no, sa kanila ay mga usapin na dapat maging bahagi ng eco-kritisismong Filipino. Kung gusto nating angkopin at iugat ang lapit na to sa konteksto natin, magiging bahagi niyan dapat, no, kung paanong ginagamit ang Pilipinas bilang balon ng hilaw na materyales para sa produksyon at uh, pagkamal ng kapital o kita ng mas mayayamang bansa. At sino yung, kanina, ganda, balikan natin yung ating ulap salita, no? Ano ba yung, sino ba ang pinaka nagbabayad ng mga environmental cost? 'Di ba? Sino yung pinaka napipinsala ng kalamidad, no? Ng mga natural hazards at iba pa. 'Di ba? Sila din yung pinaka konti ang kontribusyon sa krisis, no? Bagkus ito pang sabi, ang ganda nung nabanggit kanina na yung Karatubo mismo ang kalikasan, 'di ba? Naalala ko yung isang tula na sinulat na aming mag-aaral na lumad na bahagi ng Bakwit School, no? Isang paaralan na isinagawa sa konteksto ng Bakwit na nabanggit kanina ni Professor Quintos. Ang meron siya isang tulang sinulat, ang pamagat ay Dinggin ang tinig ng kalikasan. At sinasabi niya doon, sa pinakadulong saknong, no, sana ginawa ko pa ng halimbawa rin yun. Sinabi niya sa pinakahuling saknong na ang katutubo ay ang kalikasan. No, kaya dapat pakinggan ng mga katutubo. No? Dahil marami sa kanilang praktika ang nagkokonserba, no, ng kalikasan. Kaya nga, tatanungin natin bilang mga ekokritikong Filipino, no, may ganun ng dagdag, hindi na lang ekokritiko in general. Ano ang mga sistema na nagdudulot ng pagbabagong pangklima? Ano-ano ang mga praktika ng tao na sumisira sa mga ekosistema? Maaring iba-iba dagat, kabundukan, kagubatan, maging mga ecological enclaves sa lungsod, no, kung saan namumuhay ang iba't ibang mga nilalang o iba't ibang species. Maaari nating pag-aralan 'yon, no? Aling mga likas na phenomenon ang maaaring paghalawan ng aral upang matugis ang ugat ng ecological na krisis. No? Hahanap din tayo ng blueprints. Ano yung mga dapat nating gawin para makonserba pa ang kung anong natitira sa ating kalikasan at makuha natin yung kung tayo ay magsusuri sa lenteng eco-critical. No? So, para makapagbigay ng dalawang halimbawa, hahalaw ako ng mga halimbawa mula sa dalawang aklat na nilathala, syempre, ng Sentro ng Wikang Pilipinas. So, may konti promotion tayo. No? Yung isa dito ay Ang Bayabas sa Tagaytay. Ito ay kalipunan ng mga kwento ng kabataang lumad na nagmula sa Lumad Schools at nag-aral din sa Bakwit School. At yung 50, mga binalaybay ni Roger Felix Salditos. No? Na ano, no? Kanina nabanggit yung lumad at tumandok at yun din yung papaksain ng mga akdang tatalahayin ko, no? Funnily enough, ako ay nasa Iloilo din sa kasalukuyan. So talagang sagad sa buto yung dating, no? Nanonood yung pagbasa natin kay Roger Felix Salditos. Sige, una muna sa lahat, doon muna tayo dun sa kay Salditos, no? Isang tula niya na I think kung tama pagkakaunawa ko ay naipadala na rin. Maikli lang naman to pero para nagkaroon na rin kayo ng ideya kung para saan o tungkol saan yung akda. Isa tong tula ni Salditos tungkol sa mga tumandok. No? Mahalaga yung binanggit ni Professor Quintos kanina na ito yung self-ascription ng maraming
maraming matatawag natin katutubo, no? Katutubong komunidad sa Panay area, sa Panay region, sa Iloilo. Pero more than that, more than self-ascription, more than identity, yung tumandok din kasi isang political na paninindigan, no? Na nag-coalesce nung panahon ng batas militar. At actually, ganoon din sa lumad. No, itong tumandok at lumad bilang mga pangalan, no, ng pangalan na sumasaklaw sa iba't ibang magkakaibang pamayanan na maaaring magkakaiba ang mga wikang ginagamit ay umusbong nung panahon na ninanakaw ang kanilang lupa, no? So mula noon hanggang ngayon, no, yung bisa ng ganitong mga pangalan. So ito, no, yung una, pangamkam ng lupang ninuno ng mga tumandok, ilang saknong lang ito na tula na nasa malayang taludturan at hinggil ito sa kung paanong yung paradise ng mga tumandok, yung kanilang lupang ninuno na kung dati ay lunan ng kanilang kaalamang bayan o folklore, kanilang mga paniniwala, no, hinggil sa sansinukob, hinggil sa universe. Ngayon ay alien na sa kanila, no? Dito sa tulang ito, makita natin kung paano yung kaalamang bayan ng mga tumandok ay nakaangkla sa kanilang kapaligiran. Tingnan natin yung ilang mga taludtod dito, no? Narito ang aming buhay. No, pansinin natin yung salitang buhay. Ano yung kanilang buhay? Sa Milagrosa, Karatak, Malido, no? Linga, mga melon at mga gulay, mga ilang para sa pangaso, mga ilog na may kasili at walang mga ahas na nagsasalita. Sina Datu, Labawdungon at Matang-ayon ay nagtalik sa malawak na kaparangan at kinumutan ng sarili ng kalangitan. Ang ganda ng pagtatahe ni Salditos dito. Para kung ano lang pala konteksto, no? Ito mga halimbawa ko, kung kanina, yung halimbawa ni Prof. Quintos ay uh, iba't ibang sugidanon, no? O pagsasalaysay ng mga katutubo sa Pilipinas. Dito naman, bagaman nagmula sa mga katutubo, primaryang umusbong itong mga aktang to sa konteksto ng mga kilusang panlipunan. No? At partikular naman kilusang katutubo. So itong si Salditos ay isang revolusyonaryong Makata, no? Na nakipamuhay sa mga tumandok sa kanlurang Visayas. So dito, ang ganda ng pagtatahi ni Salditos, bagaman hindi siya mismo tumandok, no, bilang isang Makati, kanyang posisyonalidad ay isang taong nagsusulong ng karapatan ng mga katutubo. Natahi niya yung kaalamang bayan at ang ugnayan at kung paano ito tinitignan ng mga tumandok bilang nakaugnay, nakaugat sa pisikal na kapaligiran, no? Yung kanilang buhay ay makita hindi lang sa iba't ibang lugar sa kanilang area, kundi pati sa linga, melon, gulay, sa pagkain, no? Literal na buhay to kasi kung titignan natin yung natural cycles, no? Pag kumain ka ng gulay halimbawa, mananourish ka, idudumi mo rin to at babalik naman para manourish, no? Ang ibang bahagi ng physical na kapaligiran, no? May cycle siya. Yung cycle na nagpapatuloy ng buhay, you know? Makita rin yung buhay na yon sa ilang, no? Sa wilderness kung saan meron silang maaring makain. Ibang nilalang, no, mga hayop na maaring makain, maging sa ilog, mga isda na maaring makain nila, ngunit hindi pinapakita dito yung ekspektatibong pag-ubos sa mga species. Bagkus nakita nila yung kanilang sarili bilang bahagi ng ekosistema ng food chain, no, ng lokal na ekosistema, no? Nakita rin dyan sina Dato Labaw Dungon at Batang Ayon kung paano na nilikha yung sansinukob, no, sa lente ng mga tumandok. So ibig sabihin nito at naalala ko rito yung sinabi ni Chari Crisocero sa kanyang The Song of Pestle and Mortar na yung ating kultura ay nakahabi sa ating pang-araw-araw na produksyon, no? Yung isang konsepto ng materialidad na makita natin sa iba't ibang mga uh, expressive cultures natin, no, ay kung paanong yung ating pang-araw-araw na produksyon ng gulay, pagkain, agrikultura, doon actually, no, hindi doon nagmula hindi lang ang lipunan, no, sa early stages sa agriculture, kundi doon din nagmula, no, yung malikhaing pag-unawa sa daigdig na makikita natin sa iba't ibang tekstong kultural ng mga karutubong pamayanan sa Pilipinas. Halimbawa na nga lang, ang mga pagsasalaysay hinggil sa pinagmulan ng mga pamayanan, yung tinatawag natin mga sugidanon,
no? Nalikha ang iba't ibang aspekto ng kapaligiran dahil sa mga to, no? Naging pundasyon ng kanilang lipunan. Pero ang interesante dito ay kung paano yung ideya ng dayuhan ay uh, naihahalili din sa tula gamit ang Hudeo-Kristiyanong imahe. Ano yung imahe na yon? Yung imahe ng ahas, no? Nabanggit kanina sa isang talata, sa isang saknong na wala mga ahas na nagsasalita. So lahat ay timbang, no? Bawat aspekto ng ekosistema ay timbang at may papel na ginagampanan sa pagdaloy ng buhay sa pagitan ng tao, higit pa sa tao at pisikal na kapaligiran. Pero dito may mga pumasok na ahas. So, ang una natin maiisip dito ay Judeo-Christian mythology. 'Di ba? Ano ba ang papel ng ahas halimbawa sa Kristyanismo? 'Di ba? Ahas bilang temptation, ahas bilang kaaway, bagaman isa itong hayop na kailangan ng preserbasyon, no? Ginamit dito ang figura ng ahas para pasaringan, no, ang dayuhan, ang kanluraning presensya sa lupang ninuno ng mga tumandok. At sabi ng mga ahas na yon, bawal ang mabuhay dito. So nakita natin, no, yung pagkakaiba ng o yung tunggaliang na nabubuo sa presensya ng dayuhan. Kung kanina buhay ang umiinog sa lupang ninuno, ngayon bawal ang mabuhay doon. So tinatanggal yung karakteristikong panlupa, tinatanggal yung karakteristikong buhay ng ekosistema pagpasok ng mga ahas na nagsasalita. At ang lupaing ito na sagana sa buhay ay dineklarang apoy ng impyerno, no? Kung kanina Matang-Ayon, Labodongon, yun yung pinapasok na mitolohiya ng Makata, ngayon impyerno, 'di ba? Judeo-Kristiyano ulit, dayuhan ulit. Pinapaalala sa atin ang kolonyalismo Espanyol. Pinapaalala sa atin ang kasalukuyang anyo ng imperialismo na humahalaw ng murang hilaw na materyales mula sa ating mga likas na yaman. At tumatagos na mga bala, ang mga asong ulol ng digma sa ahas na balat kayo ay nanugis ng tao. No, so may violence apparently, mga goons, mga sundalo marahil, mga asong ulol sila, no, na nagbabalat kayo bilang mga ahas, sila ay pinaalis, no, pinaalis sa mga tumandok sa kanilang uh, lupang ninuno. So talagang yung konsepto rito ng buhay at yung uh, aksyon na mabuhay ay hindi lamang paninirahan, literal, kundi yung pag-iral, existence na, no, sa lambat ng buhay, sa lambat ng iba't ibang nilalang na pinapakita sa tulang ito, no, na umiiral dun sa lupang ninuno ng mga tumandok. So Mala Paradise Lost, no, na alegorya ng militarisasyon ang tulang ito, no? Tulad ng sinasabi sa huling saknong, no, para sa mga dayo sa tinagurian nilang paraiso, ang paalala ay mababasa, mag-ingat sa mga ligaw na bala. Napakahalaga ng linyang sa mga dayo, no, foreigners. Pero yung mga dayo yung to ay napunta sa posisyon ng pagiging dayo sa kanilang dating paraiso. At mababasa nila, mag-ingat sa mga ligaw na bala. No? Violence abounds. Dati mong tinitirahan, dati mong pinagkukunan at binibigyan din, binabalik ka ng buhay. Ngayon, hindi ka na welcome doon. Isa ka ng dayo. So makita natin dito, yung pagkakatali sa concern ng lipunan at kalikasan, no? At pagtukoy ng iisang kaaway. No? Yung dayuhang dominasyon, pangangkam ng lupa, development aggression sa lupaing ninuno ng mga tumandok. Ang problema, ang tinitignan bilang mayor na tunggalian, hindi lamang laban sa pag-iral ng mga tumandok bilang isang lipunan, kundi pag-iral ng kalikasan. So yung primary operation, yung operasyon dito sa tula ay kung paanong ang sa una pa lamang ang buhay ng iba't ibang nilalang at buhay ng tao ay tali. No, at actually kung iisipin natin ay isang kabuuan siya na sinira, no, nilamatan ng dayuhang dominasyon. No? So napakahalaga nito dahil pinapakita nito na hindi hiwalay ang tao sa iba pang nilalang at uh,
pagpapaalis sa mga tumandok sa kanilang paraiso, sa kanilang lupain, ay nakasisira din, nakapipinsala, no, sa physical na kalikasan. At kung tama yung thesis natin kanina, na bahagi ang mga tumandok ng lokal na ekosistema, kung aalisin mo sila, 'di ba? Papasok natin yung ating biological at ecological knowledge dito. Kung may mawawala doon sa ecosystem, no, na isang biota, at may papasok na invasive species, no? Pwede natin gamitin yung ganitong bokabularyo mula sa agham. Papasok yung invasive species ng imperialismo, ng mga sundalo na hindi naman talaga doon. Masisira yung iba pang bahagi ng ekosistema. Masisira yung food chain, no? Masisira yung mga natural cycles, no? Yung pagsunog, no, na mala-impyerno ay hiwalay pa doon sa agricultural na praktika ng pagsusunog, at iba pa. No, so yung diba, napakaikling tula, ang dami natin pwedeng maipasok. Isa siyang alegorya, no, ng militarisasyon, kung saan humalaw talaga sa batis ng kaalamang bayan yung ating makata. So mamaya parang ganun din yung gagawin nyo, no, sa inyong pagsusuri. So naman, ang halimbawa natin ay mula sa isa naming estudyante sa mga paarang lumad, si Maria Teresa Sambil, sa kanyang uh, short story for children, no, maikling kwentong pambata na Nagkakaisang Pintig o United Front. Napakaganda nito. Paborito ko itong tinuturo din sa klase kasi napakaikli, ngunit napaka-meaningful ng kanyang ginawa. At dito naman, ang primaryong operasyon dito, kung kanina mala-alegorya, di ba, gumagamit siya ng alegorya bilang isang technique, dito naman, uh, ano tawag dito? Padiwan tao o personification, no? Um, ano lang, no, bilang konteksto sa Lumad, kanina nabanggit na ni Professor Quintos yung pagbabakwit, no, yung sitwasyon ng perpetual displacement ng ating mga kapatid na Lumad dahil sa militarisasyon. At bakit may militarisasyon sa Mindanao? Gustong gamitin yung lupa nila na mayaman, no, sa likas na yaman. Gusto nilang gamitin bilang balon ng hilaw na materyales para sa mga paggawaan sa ibang mga bansa. No, kaya tulad ng pinakita natin kanina, kawawa ang mga pamayanan, kawawa din ang kalikasan. At dito, nakita natin yung kagustuhan ng manunulat ng kwentistang si Sambil na ipakita kung paano dapat magkaisa hindi lang ang mga tao, kundi iba pang nilalang. No, yung mga nilalang na higit pa sa tao, dapat magkaisa para labanan ang problema. So makita natin kanina, braiding of social and environmental concerns. Ito naman, braiding ng social at environmental resistance. Nakita natin sa kwentong to. So dito, pinapaliwanag kung paano dati dalisay ang ilog, ang bati, sariwa ang simoy ng hangin. Laging may pagbabalik doon, no? Nakita natin pattern sa mga akdang to. May panunumbalik sa isang siguro romantiko, na nakaraan, pero pinapakita yung karumal-dumal na kasalukuyan. At dito, hindi naglaon, no, natuklasan ng tao ang kabaliktaran nito, ang kasakiman. Ang pagiging sakim, no, ibig sabihin nito pagkamal ng kita sa pamamagitan ng pagkamal ng lupa, pagkamal at pangangamkam ng iba't ibang pagkukunan ng mga hilaw na materyales. Sa mahabang panahon, no, yung kapakanan na nakararami ang nasa ubod ng pagkatao ng tao, pero hindi yun ang nangyayari na sa kasalukuyan. Kaya ang ginawa nagiging malala na yung nangyayari sa kagubatan ng Pantaron Range. May Pantaron Range, yung pinakamalaking bulubundukin sa Mindanao, at dito nakatira ang maraming iba't ibang mga pamayanang lumad, no? Manobo, halimbawa, at iba pa, no? Dahil hindi lang naman isang ethno-linguistikong pangkat na bumubuo sa lumad. Dito, may mga iba't ibang tauhan na makita natin na binigyan ng subjectivity, no, at saan yon ang ehensya ng manunulat. So ibig sabihin nito, yung puno nagsasalita, no? Yung agila nagsasalita, yung agila na ang pangalan ay si Pag-asa, no? Ang kagawaran ng hangin, o kagawaran sa hangin ay merong ahensya at nakapagsasalita, no? Na assert nila yung kanilang ahensya at subjectivity, yung kanilang kamalayan sa pamamagitan ng wika, no? Naaalala tuloy natin ang unang tarangban ng Hinilawod dito, no? Kung saan ang wika at kamalayan ay hindi maihiwalay, no? Pero dito makita natin, no, na si Lawaan, ito yung pinaka-interesante sa akin, matayog na puno na leader ng kagawaran ng gubat ay nagsasalita din. Kanina kasi nabanggit ni Professor Titos na kung paano ma-hierarchy. Tao muna,
hayop, no, yung hierarchy ng West, kung titingnan natin, ang halaman, no, yung vegetal mode, no, yung vegetation ay nasa ilalim pa ng hayop. At itong konseptong to ay nagmula pa sa mga sulatin ni Plato na humubog sa kanluraning pananaw hinggil sa tao, hayop at halaman na pinasok sila sa rankings. No, na kung saan ang tao ang malay at merong kapangyarihan at may command dapat sa kalikasan. Ang halaman na static daw, no? Pag sinabing vegetal, parang tamad. O static siya, sabi ni Plato. Sa kanluraning pananaw, ang halaman ay pinakamababa. At maaring saktan, maaring sirain. Of course, napasinungalingan na yan ng maraming mga mananalisik sa kasalukuyan na nagsusuri sa interaksyon ng mga puno, no? Ah, kung paano ang mga halaman, in a way, bagaman wala silang kamalayan, ay inaalintana ang iba pang halaman sa kapaligiran. No, halimbawa na lang yung mga puno, nakalimutan ko yung biological na termino para dito, pero yung mga puno na nagtatayugan, hindi sila nagsasalikop ng mga sanga. Hindi lumalaki sa nila para mag-cruise sa iba pang mga puno kasi alam nilang makasisira yon sa pag-absorb ng sunlight, no, ng iba pang mga puno. So yung ganong botanical perspective ay bago para sa mga mananalisik sa ekolohiya, ngunit in a way, likas na, no, at matagal nang umiiral sa kultura ng iba't ibang mga karutubong pangkat sa daigdig. Tulad ng kaso ng lumad dito. No? Pero binibigyan niya ng agency itong manunulat natin sa Sambil ang iba't ibang mga aspekto ng kalikasan, no? So dito meron tayong dalawang makikita, no? Una, pinapangasiwaan ng likas na kapaligiran na kanabibilangan ng lahat ng anyo ng buhay kasama ang tao, ang daloy ng buhay. At pangalawa naman, no, ang kasakiman ay na hindi likas ay ang naghihiwalay ng sangkatauhan mula sa kalikasan. No, may ganun siyang suri, 'di ba? Na makikita natin. Crown shyness pala, sabi ni Tofi. No? Maraming salamat, Tofi. Crown shyness, di ba? Yung isang nakikita natin na may ahensya. No? Napaka Bruno Latour. No? Napaka Bruno Latour ng ganitong perspektiba, yung actor network, no? Na tawag dito, bagaman walang kamalayan ang mga puno, sila din ay merong kapangyarihan in a way. No? Yung crown shyness nga, very interesting. So may suri yung akda. Pero bukod dyan, pinapakita rin dito yung bisa ng padiwan tao, ng personification ng iba't ibang mga nilalang para makapagbigay ng eco-critical na argumento. May tinatawag kasi tayong pathetic fallacy din, na yung pathetic fallacy na parang nagmamatch yung environmental conditions doon sa takbo ng naratibo. Bagaman kinikriticize yun ng ibang mga theorists mula sa ibang mga paaralan ng kaisipan, para sa mga ekokritiko, ang pathetic fallacy at personifikasyon o padiwan tao ay napakahalaga. Kasi mga paraan to ng pagbibigay ng kapangyarihan at ahensya sa iba pang nilalang na higit pa sa tao. No? Sabi nga ni Marder sa Resist Like a Plant, talagang tungkol sa plants naman to, no? Nagbibigay yung kwento ng karapatan sa mga halamang bahagi ng gubat, kasabay ng mga tao o kapares ng mga tao sa kanilang karapatan na umiral, lumago at umunlad, no? Kaya nga naman sa dulo na to, sa dulo ng aktang ito, ang pinaka-rurok nito ang landslide, ang nagpaalis sa mga dayuhan na sinisira yung gubat yung landslide na yun, interestingly, ay buhat din ng pagkalbo sa kagubatan na dulot ng sakim ng mga tao. Pumapasok dito yung ano siya, no, pambata na pagpapaliwanag ng discourse ng anthropoceno-anthropoceno. Yung anthropoceno, sabi nila Paul Crutzen, isang Nobel Prize winner sa chemistry, ang anthropoceno ay ang panahon ng pag-unlad ng daigdig ng planeta kung saan yung epekto ng tao ay pinakamararamdaman natin. Tanong yung mga epektong yon? Pagbabagong pangklima, no? Iba't ibang mga kalamidad na dulot ng pagkasira ng mga ekosistema tulad ng landslide at pag-ulan ng malakas na makita natin, no, sa kwentong ito. So yung kasakiman ng tao, yun din ang naghukay ng kanilang libingan. Pero nagsama-sama pa rin, no? Iba't ibang nilalang sa kalikasan, binuo nilang kanilang nagkakaisang pintig. Sabi nga rito ni Bong Fulong, kumikilos na ang kalikasan, hindi rin nila tayo pinababayaan. Ito naman ay tao na. So ang resistance ay braided. Hindi lang yung critique ang tinatali, no? Hinahabi din ang paglaban ng mga tao at mga nilalang na hindi tao.
ito na yung nabanggit ko kanina, no, yung teorya ng lambat aktor o actor network theory na yung iba't ibang aspekto ng isang area, halimbawa isang ekosistema, bawat aspekto niyan, tao man o hindi, ay merong ahensya at kapangyarihan at pag nagdikit-dikit yan, no, may mga iba't ibang interaksyon, enkwentro at epekto na maaari mangyari. Halimbawa dito sa pagbibigay ng intentionalidad o intentionality sa gubat na ipakita na iparating ng manunulat na isang bata, no? Yung kapangyarihan at importansya ng kolektibong pagkilos na umaalpas sa pawang sosyal at pumapasok, no, sa ekolohikal. So bilang ano lang, no, bilang parang panapos lang at pasensya na medyo nag-extend din ako. Mahilig kami mag-extend. So bilang mga ekokritiko, dapat inihuhupong natin na ekokritisismo sa iba't ibang bakis ng kulturang Pilipino. Nabanggit na kanina ni Professor Quintos ang katutubong kaalaman. Dagdag pa natin ang agham at mga praktika, no? At bukod diyan, dapat nating maipasok din, hindi naman kailangan sabay-sabay, pero malay natin, kaya natin, why not, no? Yung kasaysayan ng kolonyalismo, imperialismo at anti-kolonyalismo sa Pilipinas. Yung mga praktika ng pagtatanggol kalikasan o environmentalism, no, pagtatanggol kalikasan, ng iba't ibang mga kilusang panlipunan. Hindi lang ang mga kilusang kriptotubo, pero iba pang mga kilusan, no, sa ating sa Pilipinas. At pati yung pang araw-araw na buhay ng mga magsasaka, no, yung magsasaka nga, 'di ba, araw-araw nagtatanim, araw-araw nasa bukid, no, interaction 'yan sa iba pang mga nilalang, mga manggagawa na bumabago sa hilaw na materyales tungo sa mga produkto. At iba pang mga taong bumabago sa kalikasan sa pamamagitan ng paggawa. Kung babalikan natin yung pangalawa nating paninindigan o prinsipyo kanina, yung transformation natin ng nature o kalikasan ay sa pamamagitan ng labor. So maaari natin tignan din, no? Ano bang mga praktikang agrikultural, praktikang pangmanggagawa ang aktual na bumabago rin sa ating nakasanayan at nagbibigay ng mga blueprints na maaari nating gamitin sa pagtugon sa ating krisis, no? At para sa akin, yan ang isang ah, paninindigan. Ganito dapat ang paninindigan ng isang ekokritikong Filipino. Maraming salamat po at takits mamaya ulit sa ating activity. Mag-share din muna si Professor Quintos paano naman to i-apply sa akdang pampelikula. Okay, wait lang. Ano nangyari? Hmm? Oh, wait. Sorry, view. Okay po. Habang ano po, na inaayos ni Sir Zombix ang kanyang presentasyon, kung may mga tanong po tayo, maaari na po nating ihanda dahil pagkatapos po nito ay dadako na po tayo sa ating malayang talakayan. Okay po? Okay, so yeah, thank you, Miss Faye. So, kanina no, maganda yung nagsimula tayo doon sa definition ng eco-criticism bilang isang pagdulog, bilang framework, at bilang approach no kapag nag-analyze na tayo ng iba't ibang mga text, no? And then pinag-aralan natin kung paano yung eco-criticism sa konteksto no sa Pilipinas, yung eco-criticismong Filipino. And then ang ganda nung yung presentation ni Professor Monfrensi tungkol doon sa eco-criticismong dulog sa panitikan. No, ngayon naman, dahil nga interdisciplinary tayo, tingnan naman natin kung paano yung eco-criticismong dulog no, para doon sa pelikula. Dito sa presentation ko na ito, ang gagamitin natin na pagdulog yung eco-criticism sa pagsusuri no, ng ilang piling episodyo, particular 2 episodyo ito, no, ng pelikulang katatakutan na mula sa Shake, Rattle, and Roll. I assume some of you are familiar no, dito sa Shake, Rattle, and Roll na ito. Ano ba yung Shake, Rattle, and Roll? Ito yung pinakamatagumpay na serye ng pelikulang katatakutan sa bansa no, na nakapakete para sa layuning komersyal at malaking kita no doon sa takilya. Pero at this point hindi naman tayo dismissive na porke bahagi ng popular culture ay hindi na natin dapat pag-aralan, no? Mas mainam nga no na pag-aralan natin itong mga ganitong bahagi ng popular na kultura, no? Dahil kung titingnan natin even our folklore, yung tinitingnan natin folklore ngayon, yung pinag-aralan natin kanina ng mga epiko natin, kwentong bayan natin, bahagi ito no ng popular na kultura kahit doon sa iba't ibang pamayanan no, na pinanggalingan nito. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mahalagang puwang na nakalaan sa serye ng Shake, Rattle, and Roll, lalo na at ang mga pelikulang ito ay sumasaklaw sa 4 na dekada no, sa bansa mula 1984 hanggang 2023. Binibilang ko kung ilang administrations no, ang mayroon dito sa Shake, Rattle, and Roll at parang 8 administrations no, mula sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., tumuloy doon sa panahon ni Corazon Aquino, hanggang doon kay Fidel V. Ramos, hanggang kay um, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, and then hanggang kay Bongbong Marcos, no?
tanging doon lang sa administrasyon ni Duterte, no, ni Rodrigo Roa Duterte, walang shake, rattle, and roll. No? Iniisip ko nga, bakit? Ano ba yun? Metaphor ba yun? Talinghaga ba yun na ang mismong takot at sindak na nasusulyapan ng mata natin ay nangyayari talaga in real life. Kaya hindi na natin kailangan ng takot at sindak, no, doon sa pelikula. Anyway, dalawa yung episodes, no, na susuriin natin at ilalapat natin yung pagdulog ng eco-criticism sa bahaging ito ng lektura. Ito ay yung episode na Nanay mula doon sa Shake, Rattle, and Roll 3 at yung episode na Encanto mula doon sa Shake, Rattle, and Roll 9. Ngayon, bakit ko pinili itong dalawang episodyo na ito? Pinili ko ang dalawang episodyo na ito dahil sila ay nagtatampok sa karakter at sa nilalang ng Encanto. No? Kung alam natin ang Encanto at kung familiar tayo doon sa karakter ng Encanto, sila ay kalimitang nananahan sa kalikasan, no? Sa gubat, sa puno, o doon man sa bundok, o doon man meron silang mga nuno, no? So, I mean mga punso, no? Ganun yung pagkakaunawa natin sa Encanto. Sa pananaw ng pandayuhang narratolohiya, nakakaiba sa kasaysayan, at iba yung narratology, no? Kung titingnan natin ang pagkakaiba ng narratology sa history, no? Pero kung titingnan natin ang narratology, ginagamit ang engkanto bilang pantawag sa mga nilalang na nag-aanyaya ng encantar, no? Isang salitang Espanyol na nangangahulugang pagkabighani, no? Nakalakip ang emosyon ng takot at sindak. Ito ay mula kay Demetrio. Kung pagbabatayan ang tala ng mga naunang misyonero at mananaliksik, makabubuo ng talaan ng mga nilalang na ikinakabit sa lupon ng mga tinatawag na engkanto, no? Sumangguni ako sa iba't ibang mga sources, and then ano ba yung mga tinatawag natin na engkanto. So ito yung kabilang dito yung mga diwata, duwende, kapre, lamang lupa, tamawo, no, at even tiyanak, no. So nandito yung iba't ibang sources, no, na pwede nyong sangguniin. Ngayon, magsimula tayo doon sa isang episode, no, ng Shake, Rattle, and Roll na Nanay. Wait, stop share ko muna ulit so I could share the video and then share sound. Field trip ho sa isang lake. Lake? Lawa. Lawa? Hindi mo ba alam na mapanganib ang mga lawa? Bakit ho? Dahil karamihan ng mga lawa ay mariit. Ho? Mariit! Palibhasa, science ka lang ng science eh. Ibig sabihin ng mariit, isang lugar na may masamang kapangyarihan. Dahil marami ritong nakatirang mga lamang lupa. Parang dormitoryo ng mga halimaw. May mga masasamang espiritu at mayroong totoong halimaw. Mga undin. Undin? Mga lamang tubig. Mga halimaw na nakatira sa ilalim ng tubig. Parang pinaghalo-halong ipis, bayawak at isda. At ang mga boses daw nito ay nakakakilabot pakinggan. Parang mga umiiyak na demonyo. At kung sino mang tanga ang maligaw at makaistorbo sa mga halimaw na ito, ay garantisadong deadball. Deadball? Deadball! Patay! Paano maiistorbo? Pag may gumalaw sa mga bahay nito o kumuha ng pag-aari ng halimaw, pagkain, damit, o kung meron ito, itlog, naku, Mga itlog? Mga itlog ng undin. ha? Yung mga itlog ng undin. Kaya namatay si Sally.
Dahil mga itlog pala ng undin yung nakuha niya. Teka. Sinong namatay na sali? Huwag mong sabihin yung saling laging bumibisita dito sa'yo. Yung laging nakangisi? Deadball? Oo. At ngayon alam ko na kung bakit. Kinuha ni Sally ang mga itlog ng undin. Kaya siya pinatay nito. Ikaw naman? Ang dali mo namang maniwala sa mga kwento ko? Hindi ho. Sabi niyo nakakakilabot na boses. Narinig ko. Narinig po namin may sumigaw nung pisilin ni Sally ang itlog. Tapos yung laway ng undin. Teka! Sandali lang! Alam mo ba kung saan ko nakuha ang istorya ng mga undin? Sa lola ko. At ikinwento lang sa kanya ng kanyang lola. Nagaling naman sa lola ng lola niya. Parang tradisyon ng mga lola. Chismis ng mga ninuno. Wala pang nakakakita sa mga undin. Pero meron dun talagang itlog. At meron din tong parang laway na nakita ko kay Sally. Napakadali mong pabilibin, Maloy. Kaya ka laging pinaglalaroan dito eh. Ano ba yung ingay na yun dyan? Tandaan mo, Maloy, ha? Utal-utal ka na. Gusto mo pa ba maging uto-uto? Upakan ko kaya itong mga ito! Ano ba? Ang tigas-tigas na mga ulo niya! Yes. So, yun yung episodyo no, na nanay mula doon sa Shake, Rattle, and Roll 3. Sa nanay, itinatampok ang mga undin no, o ang nilalang na namamalagi sa ilalim ng tubig. Lumilikha ng diskursibong ugnayan ang magkatuwang na elemento ng tubig at undin. I'm sure parang yung iba sa inyo familiar dito sa episode na to dahil isa ito sa mga pinaka tanyag no, na episodyo ng Shake, Rattle, and Roll. Doon sa mismong episodyo na ito, bunsod sa pakikialam sa lawa at pagnanakaw sa mga itlog no, ng inang undin, nagbunga ito ng paghihiganti na nagwakas sa malagim na trahedya. Sa pag-asa muling maibalik ang mga itlog, sinundan ng inang undin ang mga estudyanteng may kinalaman sa pagkuha ng mga itlog at doon ay nalantad siya sa kabangisan at karahasan ng tao na walang paggalang sa pag-aari ng iba pang nilalang sa kalikasan. Sa galit ng inang undin, isa-isa niyang pinatay ang lahat ng may kinalaman sa pagnanakaw at pagbasag sa kanyang mga itlog. At sa pagtatapos ng pelikula, spoiler alert, sa puno ng isang may malasakit na estudyante, si Maloy, no, si Manilyn Reynes, na ibalik ang inang undin at ang mga natira nitong mga itlog sa kanilang daigdig sa ilalim ng lawa. So, medyo, kung babalikan natin, medyo parang nagre-resonate dito yung binabanggit natin kanina na ang daigdig ay binubuo ng iba't ibang suson, ng iba't ibang layer, no? At doon sa ilalim ng lawa, no, sa ilalim sa underworld ay doon nananahan, no, yung mga undin dito sa universe na nililikha ng Shake, Rattle, and Roll. Very, very striking yung dialogue no, ng landlady no, na ginampanan ni Vangela Balan no, doon sa pelikula. No, binabanggit dito ng landlady ni Vangela Balan. Hindi mo ba alam na mapanganib ang mga lawa? Kalimitan ng mga lawa ay mariit. Mariit, palibhasa science ka lang ng science, ibig sabihin isang lugar na may masamang kapangyarihan dahil marami ritong nakatirang lamang lupa. Parang dormitoryo ng mga halimaw. May mga masamang espiritu at may totoong halimaw, yung mga undin, mga lamang tubig, mga halimaw na nakatira sa ilalim ng tubig. Parang pinaghalo-halong ipis, bayawak at isda at ang boses daw nito ay nakakakilabot pakinggan. Parang sa mga umiiyak na demonyo. At kung sino mang tanga ang maaligaw at makaistorbo sa mga ito ay garantisadong deadball. Deadball, patay. Kung titingnan natin no itong mismong dialogue na ito ng landlady no doon sa episodyong nanay no parang sapin-saping diskurso yung maaari nating makuha dito, parang maaari nating ma-unpack no yung iba't ibang diskurso dito. Una, hinaharaya sa episodyo ang lawa bilang mapanganib no, so yung lawa na nananahimik, parang ang pagtanaw dito dun sa mismong episodyo, ito ay mapanganib. Pero bakit daw ito mapanganib? Dahil dito nananahan ang iba't ibang mga nilalang. Ito daw ay mariit. No? Ano bang ibig sabihin ng mariit? Isang lugar na may masamang kapangyarihan dahil marami rito nakatirang lamang lupa, parang dormitoryo ng mga halimaw.
no? Um, at this point, since pinag-aaralan natin ang pagdulog na eco-criticism sa isang tekstong pampelikula, no? Tingnan natin kung ano ba yung kahalagahan ng tubig, no, tulad ng lawa, no, sa imahinasyong maka-Pilipino, no. Halimbawa, kung titingnan natin ang tubig, ano ang kahalagahan nito sa arkipelago ng Pilipinas, no, sa Pilipinas bilang isang arkipelago, no. Maaari nating sabihin na ang tubig ay kapangyarihan. No, bakit kapangyarihan? Halimbawa, kung titingnan natin ang Butuan, no, sa Mindanao, no, ang Butuan ay sentro ng kalakalan sa panahon ng imperyo ng Srivijaya at Champa, no? At kung titingnan natin, kadalasan sa iba't ibang mga bahagi ng Mindanao na penetrate, no, ng mga mananakop ay ang mga lugar na malapit sa tubig. No, kaya nga halimbawa ang Zamboanga malapit sa tubig, 'di ba? Isang peninsula, madali din na-conquer ito. At ang Butuan, no, usually ang Butuan ay na-conquer din talaga, no, mabilis na conquer at na-penetrate, no, ng mga colonizers. Tingnan din natin yung Sulu, no? Sa Sulu, halimbawa, umaalingaw dito lalo na doon sa 16th and 17th century yung diskurso ng slavery, raiding at trading, no? At dito tinatampok pa rin yung kahalagahan at yung mismong gahom na nakaugnay doon sa tubig, no? Ang Sulu, isang arkipelago na napapalibutan ng tubig na naging sentro ng kalakalan, no, ng trading, naging sentro din ng raiding, no? O tinatawag ng iba bilang piracy, no? At naging sentro din ng mismong slavery o ng pang-aalipin, 'di ba? Sa madaling sabi, espasyong nakasandig, no, sa ekonomiya at politika ang katubigan, no, sa Pilipinas. Kaya nga kung titingnan din natin sa kontemporaryong imahinasyon natin, maging sa pangangamkam, no, ng pag-aari, no, ay pati ang tubig, no, ay kinakamkam na rin. Halimbawa nito ay ang West Philippine Sea, no. Sa bahaging ito, tingnan natin ang lawa bilang espasyo ng mga undin. Ano nga ba ang dapat gawin sa espasyo? 'Di ba? Kung ang lawa ay hinaharaya bilang espasyo ng mga undin at ang undin ay nananahan, no, dito sa lawa na ito, ano ang dapat natin gawin sa lawa? Unang-una, ito ay dapat igalang. Igalang ang hanggahan, 'di ba? Kung titingnan natin batay doon sa pinapanood ko na clip kanina, ay hindi iginalang, no, ng mga estudyante yung lawa at yung pag-aari o yung espasyo ng mga undin, 'di ba? Sa bahaging ito, ang lawa ay hinaharaya bilang isang pamayanan, hinaharayang pamayanan o yung binabanggit niya ni Benedict Anderson na imagined community. 'Di ba? Later on, pwede nating i-tease out ito. Magpapapanood pa ako ng isang clip. No, ito naman ay mula doon sa Encanto na episode. Mabilis lang din to. Desktop. Okay, Encanto. Alam mo anak, alam ko na babalik ka. Kahit pa sinasabi ng mga tao rito na naloloko na raw ako. Tay, bakit po ba ganun yung engkanto? Hindi po ba tagapangalaga ng kalikasan ng isang engkanto? Anak, alam mo, tulad ng tao, merong mabubuti, pero meron ding mapaglarong engkanto. At meron ding masasama. At paano nyo ba natulungan itong anak ko? Mang Lucio, si Paeng at si Richard ang nakatalo sa engkanto. Sandali lang ho Lalabas muna ako, jijingle lang ako. Sinunog po namin yung punong tinitirhan niya. Napatay po namin siya. Hindi na siya babalik. Anak, nagkakamali ka. Paano po ako nagkamali? Nakita ko po mismo. Anak, hindi dahil sa nasira mo ang kanyang tirahan, napatay mo na siya. Kahit sirain mo ang kanyang tirahan, lilipat lamang siya sa iba pang tirahan. Espiritu ng kalikasan ng engkanto.
Hindi mapapatay ang espiritu. Vince! 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 Oh, Vince! Kailangan na natin bumalik sa bahay. Yun, sana hindi pa kayo natatakot ngayon. No? Anyway, so yung Encanto naman, yung episode na Encanto, isang magandang babaeng mahaba ang buhok, may kurba ang katawan, nakasuot ng kulay puti, at nakatira sa nakakatakot na puno ang siyang tinuturing na pinuno no, ng mga Encanto. Ito ang siyang nangunguna sa pagpuksa sa isang pangkat ng mga bata. Um, kung ang Encanto sa naratibo ng episodyo ang siyang tinatanaw bilang may hawak ng kalikasan, maaring sabihin na hindi ito kakaiba sa mga nilalang na tanod o tagapagbantay ng kalikasan batay sa katutubong sistema ng paniniwala o yung kinagisnang sistema ng paniniwala. Ngunit, mahalagang idiin ang paglalarawan ng pelikula sa anyo ng Encanto bilang kawangis ng isang demonyo, nakakatakot, nakasisindak, at naghahatid ng kasamaan. Kanina, doon sa sinuri nating episodyo ng Shake, Rattle, and Roll na Nanay, lumalabas yung kapangyarihan ng mismong lawa, no? Kapangyarihan ng mismong tubig. 'Di ba? Kung gaano kahalaga ang tubig no sa imahinasyong pangkultura no dito sa Pilipinas. Dito naman sa Encanto, naglalakbay yung mga bata, meron silang trip sa isang gubat, no? Sa gubat sa isang bundok, no? At dito lumilitaw na ang gubat at ang bundok na iyon ay pinapamalagian ng mga engkanto at isang leader ng engkanto na isang babae, no, ang nangunguna sa pagpuksa sa pangkat ng mga bata. Is striking din no yung mismong dialogue at pag-uusap no na pinakita ko kanina no yung isang tagpo ay hindi ko na pinakita pero may isang tindera na nagbanggit doon na tungkol sa engkanto at ito yung binabanggit niya. Engkanto raw siya ng lupa. Hawak raw niya ang kalikasan. Nililigaw daw niya ang mga taong napupusuan niya. Nakahahali na raw ang kanyang anyo, pero ang tunay niyang anyo ay parang sa isang demonyo. Doon naman sa isang tagpo, yung pinapanood ko sa inyo, nag-uusap ang anak at ang tatay, sinabi ng anak, bakit po ba ganoon ang engkanto? Hindi po ba tagapangalaga ng kalikasan ang engkanto? Ang sabi naman ng tatay, anak, alam mo, tulad ng tao, may mabubuti pero meron ding mapaglarong engkanto at mayroon ding masama. No? So, tulad doon sa kaninang sinuri natin na linya, no, mula doon sa landlady sa episodyong nanay, sapin-sapin din no, yung diskurso na pwede nating makuha at pwedeng ma-unpack no, mula dito sa mga dialogue na ito ng iba't ibang karakter dito sa episodyong Encanto. Mahuhugot mula sa mga siniping linya ang parikala sa paglalarawan sa Encanto. Ano ba yung parikala o yung ironiya o yung paradox doon sa paglalarawan sa Encanto? Tanod siya kung ituring sapagkat siya ang pinapalagay na tagapangalaga ng mismong kalikasan. Ngunit sa takbo ng mismong naratibo, siya rin ang nangungunang nakakabuso rito sa pamamagitan ng pagpuksa at pagpatay sa mga tao na mismong pumupunta sa gubat at sa bundok no para gawin ang for leisure purposes no. Mayahaning tulad ang babaeng pinuno ng mga engkanto no sa episodyong Encanto sa imahe ng tagapangalaga ng bundok at gubat sa Laguna si Mariang Makiling. Kung titingnan natin yung mismong description kay doon sa Encanto no doon sa episodyong ito, may kurba ang kanyang katawan, nakasuot ng kulay puti at nakatira at nakakatakot sa puno no. So yung mismong larawan ng Encanto dito ay parang larawan no ni Maria Makiling no na tanod ng isang bundok at sa gubat no. Pwede nating gawing take off point itong mismong discussion na ito para i-relate si Maria Makiling doon sa Encanto at kung paano na-demonize halimbawa ang tulad ni Maria Makiling doon sa pelikula na Shake, Rattle, and Roll. No? Kung pagbabatayan ng oral na panitikan at tradisyon, hinaharaya si Maria Makiling bilang primera klaseng tanod at tagapangalaga sa gubat no? O ng gubat sa Makiling. Sa isang alamat na isinulat ni Jose Rizal noong Disyembre 1891 na nalimbag no? Sa La Solidaridad, tila sisidlan at basyon ng bala si Maria Makiling sa dami at lawak ng pagpapakahulugan na ikinakabit sa kanya.
Taglay ni Maria Makiling ang asimilasyon at konsolidasyon ng katutubo at Hispanikong kultura, no? So yung assimilation and consolidation, no, nung native and Hispanic cultures, makikita natin dito kay Maria Makiling. Striking lang sa akin yung term na assimilation and consolidation dahil ginamit to ni Dr. Bienvenido Lumbera sa kanyang disertasyon na Tagalog Poetry at ngayon yung ikatlong taon ng kamatayan ni Dr. Lumbera. Ngayon, si Maria Makiling, nag-iiba ang pagpapakahulugan kay Maria Makiling. Nariyan ang pagiging matulungin sa taong bayan, tulad ng pagpapahiram ng mga kubyertos, palayok at pinggan tuwing may okasyon. No? Nariyan din ang pagiging maawain, no, sa mga naliligaw doon sa gubat ni Maria Makiling. Kung minsan naman ay nagiging isa siyang mabangis na halimaw na naghihiganti lalo na sa mga taong mapang-abuso sa kalikasan at mga nilalang dito. At minsan, isa rin siyang tapat na manginibig. No? Isa sa mga tampok na kwento tungkol kay Maria Makiling, no, ay yung pagkahumaling niya sa isang mortal na binata. No? Subalit, sa kalaunan ay magpapakasal ang mortal na binata na ito sa isang mortal na dalaga. No? Bagamat tinatangi rin naman ng binata si Maria Makiling, kinakailangan niya magpakasal sa isang mortal na babae upang hindi maihanay sa mga binatang sumasailalim sa pagsasanay upang maging kawal ng mga Espanyol. Sa pananaw ng binata, hindi siya maaaring mapabilang sa pagsasanay sapagkat nangangahulugan ito ng pagkakalayo niya sa kanyang tumatanda ng mga magulang. No? So doon sa alamat na isinulat ni Dr. Jose Rizal, may love story din doon na parang Wattpad. Si Maria Makiling ay na-in love sa isang mortal, no, na binata. Pero sa panahon na ito, panahon ng kolonyalismo Espanyol, ang lahat ng mga binata ay nire-recruit para maging kawal. No? So kung may digmaan, itong mga kawal na katutubong Pilipino, sila yung nasa unahan. So sila yung unang mapapatay. Para hindi ka ma-recruit na kawal, kinakailangan ikaw ay magpakasal. No? Kailangan meron ka ng pamilya o kinakailangan ikaw ay may kapansanan. No? Kaya nga umaalingaw-ngaw dito sa kapansanan na ito, yung isang folk song, no? Yung doon po sa amin, sa bayan ng San Roque, ang bulag ay nakakakita, ang pilay ay nakakasayaw, ang bingi ay nakakadinig. No? Dahil kung titingnan natin, maaaring nagpapanggap lang na may kapansanan itong mga taong ito sa San Roque para hindi sila ma-recruit, no, sa pagiging kawal, no, tulad nitong binata na in love kay Maria Makiling. Sa gabi bago ikasal yung binata na tinatangi ni Maria Makiling, nagpakita si Maria Makiling doon sa binata at nagwika siya ng ganito. Hindi ko na sana ibig na ako'y iyo pang makita. Ngunit ako'y kailangang parito upang dalhin sa iyo ang aking handog. Ang kasuutan at ang mga hiyas ng iyong makakaisang dibdib. Kinalinga kita at inibig, sapagkat namalas kung ikaw ay mabait at masipag at inaasam kong itatalaga mo sa akin ang iyong sarili. Hayo na, yamang kinakailangan mo ang isang pag-ibig na makalupa. Yamang hindi ka nagkaroon ng lakas upang makibaka sa isang malupit na kapalaran, ni upang maipagtanggol ang iyong kalayaan at maging malaya sa sinapupunan nitong mga kabundukan. Yamang hindi ka nagtiwala sa aking tatangkilik sana sa iyo at sa iyong mga magulang. Humayo ka na, pinapaubaya na kita sa iyong kapalaran. Mamuhay ka at makipagbakang nag-iisa. No? So parang heartbroken talaga si Maria Makiling dito. But anyway, pwede nating ma-analyze itong mismong dialogue na ito ni Maria Makiling. Sa kasaysayan ng bansa, hindi maihiwalay ang imahe ng gubat sa imahe ng himagsik, no? Na matutunton mula pa sa panahon ng kolonyalismo hanggang sa kontemporaryong daigdig. Kung ang gubat at kanayunan sa kasalukuyang panahon ay lunan ng mga rebelding nakidigma upang labanan ang mapang-abusong sistema at mga institusyon, hindi ito kakaiba kung gayon sa nauna initong imahen. Bakit ano ba yung imahe ng gubat na hinaharaya ni Maria Makiling? Ano may isang lunan ang gubat na kinakailangang takasan at layuan, no? Dahil sa taglay nitong mistisismo at kapahamakan. Tulad nung doon sa episodyong Encanto. Hinog na hinog ang pagdinilay sa gahom ng kagubatan bilang espasyong kaugnay ng lahat ng bumubuo sa kalikasan. Tao, hayop, engkanto at iba pang nilalang. Ang gubat, lunan ng kabanalan at katiyakan, pagtutol at paglaban, tahanan at kaharian. Ngunit sumisigasing sa pelikulang katatakutan ang paglalarawan dito bilang imahe ng sindak, takot at ligalig na kinakailangang bakahin at basbasan ng sibilisasyon at modernisasyon. Kung babalikan natin ang mismong dialogue ni Maria Makiling, mayroon siyang dialogue dito tungkol sa gubat. Yamang kinakailangan mo ang isang pag-ibig na makalupa. Yamang hindi ka nagkaroon ng lakas na loob upang makibaka sa isang malupit na kapalaran. Ni upang ipagtanggol ang iyong kalayaan at maging malaya sa sinapupunan nitong mga kabundukan. No? So kung titingnan natin, may paanyaya actually si Maria Makiling doon sa binata na pwede kang makaligtas
sa pagiging kawal, hindi lang sa pamamaraan ng pagpapakasal mo sa isang mortal na babae. Pwede kang makaligtas sa kabundukan kung ikaw ay sasama sa akin. Kung ikaw ay tututol sa kolonyalismong Espanyol at mamumuhay sa bundok upang tutulan ito. No, lukubin ang mismong kanayunan. No, parang yun yung mismong gustong iparating ni Maria Makiling doon sa binata, pero hindi ito yung ginawa ng binata. O maaari rin namang ang lahat ng ito ay nasa imahinasyon ni Dr. Jose Rizal at ito ang pananaw ni Rizal tungkol sa revolusyon na tila hindi pa talaga handa ang mga tao doon sa mismong revolusyon. Ngayon, kung ganito ang pananaw ni Maria Makiling tungkol doon sa bundok, iba ito doon sa pananaw ng mismong episodyong Engkanto tungkol doon sa bundok. Pagkat ang bundok ay mismong lunan ng mismong um, takot at mismong sindak dahil ang mismong mga engkanto dito na nangangalaga ang mismong pumapatay at sumisiil, no, at pumupuksa dito sa mga kabataan na pumupunta sa bundok upang pumasyal, no, doon sa bundok na iyon. Sa bahaging ito, tandaan natin ang Shake, Rattle and Roll ay isang bahagi ng sinematikong kaalamang bayan o filmic folklore. Ito ay kaalamang bayan, pwede nating sabihin, no, pero dumadaan na ito sa iba't ibang proseso, no, ng pagsipat, dumadaan na rin ito sa iba't ibang proseso ng paglikha, no, at sa iba't ibang proseso ng diseminasyon, no. Kaya kalimitan ang mga kaalamang bayan na makukuha natin sa sinematikong kaalamang bayan o filmic folklore ay yung mga bakas na lamang, yung mga residue o yung mga duress, no, na tinatawag ni Anne Laura Stoller. Ngayon, bilang paglalago, no, because I only have 2 minutes left, mapapansin ang bisa ng postkolonyal na pagdulog lalo na sa diskurso ng ekokritisismo. Bagaman iwinawaksi ng kasalukuyang pag-aaral ang konserbatismo ng pantayong pananaw, tinatanaw nito ang pangangailangang lingunin ang dana sa kasaysayan ng pook, no, ng Pilipinas upang magkaroon ng makabuluhang pag-unawa sa tindig ukol sa kultura at kalikasan na iniwang sugatan ng mga nagdaang kolonyalismo. Lumilitaw rin ang halaga ng paggalang at pagkakaisa ng lahat ng daigdig, ng lahat ng nilalang sa daigdig kung pagbabatayan ng iba't ibang muka at anyo ng sistema ng paniniwala ng iba't ibang katutubong pamayanan sa bansa. Pinagtitibay ng ganitong paniniwala ang pagkakaiba ngunit pagkakaugnay ng mga aspektong kultural at pangkalikasan.